Bilisan niyo ang pagtatrabaho. Dinala ako sa impyernong lugar na to. Halos kalahating taon na ang lumipas. Huwag kayong tatamad-tamad. Ang dalawang hayop na yon, pababagsakin ko rin kayong dalawa balang araw. Barya lang ang kinikita natin dito. Mainit ang mata ng mga otoridad ngayon, kaya hindi natin maitaas ang presyo. Huwag kang mag-inarte dyan. Kapag kinuha na ang mga parte ng katawan niya, itatapon pa rin natin siya para magtrabaho ng mabigat. 2 ibon sa isang tira. Ayos. Sa susunod, kukuha pa tayo ng ilan. Mga matitibay na tao para pandagdag sa bilang. Boss, hindi ko na mapigilan. Lihay, lumayas ka na nga. May nagtatapat pa pala ng pag-ibig sa bulok na lugar na to. Nakakapagtaka talaga. Matingnan niya kung sino yon. Makikiusyoso lang ako ng kaunti. Mali ang iniisip nyo, manager. Hindi ko po sinasadya. Nabulag po ako, wala po akong nakita. Luchengan, Ikaw na kalahating lumpong basura ka. ang lakas ng loob mong silipan ako. Napadaan lang po ako para humanap ng banyo. Akala ko po kasi ay nagtatapat kayo ng pag-ibig. Tatapusin talaga kita ngayong araw. Ordinaryong suit jacket presyo, 578 yuan. Class A na Peking Richard Mille Narello, presyo, 500 yuan. Goxi na sinturon presyo, 830 yuan. Ano ng kalokohan to? Paano ko nakikita? Ang presyo ng mga basurang ito, kapag naglakas loob kang ipagkalat ito, ipapakain kita sa mga aso't ibabaon sa lupa. Sa walang kwentang lugar na to, walang halaga ang buhay ng tao. Ano ba ng drama ito? Senyorita Shen, at ang kanyang mortal na kaaway na si Qi Zhenting, ay nagbabanggaan na naman. Naglalaban ang dalawang ito sa pustahan ng bato, at nagkasapa ng isang pribadong laban. Shen Qingyi. Siya ang isa sa 5 pinakamakapangyarihang pamilya ng bansang Feng, ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Shen. Grabe, nakakapangilabot talaga ang aura niya. Yung Master Appraiser kanina, sinayang lang ang 2 pagkakataon ni Shen Qingyi. Kapag nag-init ang ulo ni Shen Qingyi, siguradong siya ang pagbubuntungan nito, kahit ang mga Diyos ay hindi kayang silipin ang loob ng batong iyan. Ayon sa patakaran ng laban na ito, kapag sumablay ang hula ni Shen Qingyi, itong minahan ng King Po, ay mapupunta na sa pangalan ng pamilya Qi. Ang minahang ito ang nagsisilbing buhay ni Shen Qingyi. Direkta nitong hawak ang kapangyarihan niya sa loob ng pamilya Shen. Shen Qingyi, napagkasunduan na natin bago pa man mag-umpisa. Hanggang 5 beses lang ang limitasyon sa pagpili ng bato bawat isa. 2 beses ka na sumablay. Kapag sa pagkakataong ito ay wala ka pa ring napiling, mas magandang klase ng jade kaysa rito. Ang buong minahan na tinatapakan mo ngayon, ay malilipat na sa apelyidong Qi. Ang batang appraiser na dala ni Qi Zhenting, ay tunay ngang dumaan sa matinding pagsasanay ng Wukan Ghost Eye. Sa unang subok pa lang niya, ay nakuha na niya para kay Qi Zhenting ang isang napakataas na kalidad ng ice type na purple jade. Masyadong malalim ang itim na mansa sa batong ito, pero sapat ang potensyal nito para magbigay ng napakalaking panalo. Kung gusto kong makatakas mula sa nakamamatay na impyernong ito, kailangan kong makuha ang atensyon ni Shen Qingyi. Ang paggamit sa kapangyarihan niya ang tanging paraan para mabuhay ako. Sandali. Isa lang iyang walang kwentang bato. Isa lang iyang walang kwentang bato. Sabihin mo ang pangalan mo. Binibining Shen. Ang basurang ito ay isa lang patapon na nawalan ng lamang loob. Isang hamak na basurang itinapon dito para maging alipin. Paalisin ko po siya agad ngayon din. Kung ayaw mo pang malagutan ng hininga, umalis ka na sa pwestong yan. Lumayas ka at bumalik sa pagdudurog ng mga bato mo. Isang hamak na maghuhukay ng lupa, nagmamagaling na parang eksperto. Wala kang karapatang tapakan ang kakayahan ko at maghanap ng butas. Kapag ang batong ito ay hiniwa at lumabas na basura, masasayang lang ang nag-iisang pagkakataon natin. Sinasadya mo bang ipahiya si Binibining Shen at isuko ang teritoryong ito sa iba? Kung totoo mang mayroon kang mga matang nakakakita sa loob ng bato, hahantong ka ba sa ganitong kalagayan na kinukunan ng lamang loob? Kaya manahimik ka na at lumayas. Walang panahon si Binibining Shen na pansinin ka. Bago ko pabalatan ng buhay iyang mukha mo. Binibining Shen, Ginoong Han, patawad po, kasalanan ko kung bakit hindi ko naitali ng maayos ang asong ulol na ito. Ituring niyo na lang po itong isang nakakatawang palabas. Ayaw mo na ba sa trabaho mo? Isang walang kwentang maghuhukay ng lupa. Ang lakas ng loob na humarap kay Binibining Shen, at magmarunong dito. Aba, umiiwas pa ang basurang ito ah. Subukan mong magsalita ulit kahit isang pantig. Babasagin ko lahat ng ngipin mo sa bibig. Pinaninindigan mo talaga na isa lang itong walang kwentang bato. Titignan ko nga ngayon. Kung tama ang lumalabas dyan sa mabaho mong bibig.
O kung purong kayabangan lang yan. Siguradong sigurado ka talaga na walang lilitaw na head sa basag na batong ito. Kapag hiniwa ito, swerte na kung umabot ng ilang daang piso ang halaga. Ginoong Han, nasayang lang po ang lahat. Kung ibibenta ito sa merkado, baka ilang daang piso lang ang pinakamataas na presyo. Kalokohan. Totoo nga ang sinabi niya. Kumag, huwag kang magpanggap na magaling dito. Yan ba lang iyon, parang bulag na pusang nakahuli ng daga. Tingnan mo ulit. Paano naman ang batong ito? Sabihin mo sa akin ang naiisip mo. Mas maayos ng kaunti kumpara sa kanina, pero hanggang dyan lang. Nasa 30,000 lang ang halaga niyan. Ordinaryong bato lang yan. Lumayas ka, hayop. Sinisira mo ang negosyo ko. Sanay lang talaga ang bibig kong magsabi ng totoo. Ginoong Han, hindi mo kailangang mag-init sa akin. Mag-init. Dudurugin talaga kita ngayong araw. Magpustahan tayong dalawa. Kapag may lumabas na jade sa batong ito, ako mismo ang bubunot sa dila mo. Sige, paano kung tama ang hula ko? Ulo. Kapag walang kwentang bato ang lumabas pagkahati niyan, pumapayag akong putulin ang sarili kong mga kamay. At hinding-hindi na ako hahawak ng bato habang buhay. Inililigtas na nga kita sa patibong. Hindi ka man lang marunong tumanaw ng utang na loob. Tapos ikaw pa tong may ganang mangagat. Gusto mo talaga ng madugong putulan ng kamay, ha? Tatapakan kita hanggang mabaon ka sa lupa ngayon. Tinatanggap ko ang pustahang to. Ordinaryong bato lang. Nasa 30,000 lang ang halaga. Aba, nagdilang anghel ang lalaking to. Naimbestigahan nyo na ba ang background niya? Masyadong matalas ang mga mata niya. Tinulungan na nga kita ng bukal sa loob. Pero gusto mo talagang mamatay. Gusto mo pang bunutin ang dila ko, ha? Han Yu, ilabas mo na ang mga kamay mo para maputol. Miss Shen, parang awan nyo na, buhayin nyo po ako. Para sa akin, ang patakaran ko ay mas mataas pa sa langit. Tauhan ko si Han Yu. Natalo siya sa pustahan. Kaya dapat lang naiwan niya rito ang mga kamay niya. Ang palaban niya, tapos ang ganda pa ng mukha at katawan. Yun nga lang, masyadong malupit at walang sinasanto. May ibubuga ka rin pala. Itong huling bato sa mesa. Itong huling bato sa mesa. Susubukin kung gaano talaga katalas ang mga mata mo. Sige, pero may isang kondisyon. 行啊，不过有个要求。说。 Makinig kang mabuti. Kaya kong ipagtanggol ang minahang ito para sa'yo. At durugin ang mga basurang yan sa kabilang panig. Ang kondisyon, ilalabas mo ko rito. Kung yan lang, sige, payag ako. Pero kung pumalpak ka, ngayong gabi rin, ililibing kita sa hukay na to. Mabuti na lang at hindi pinakialaman ng mga bulag na to. Kung hindi, paniguradong makakaharap ko na si kamatayan. Ito na ang huling alas ko. Huwag na huwag mo kong ipapahiya. Kung hindi talaga mapoprotektahan ang minahang ito, tiyak na ang mga gahaman at matatandang aso sa pamilya ay pagtutulungan akong lapain ng buhay. Miss Shen. Miss Shen, ang patay gutom na yan kanina. Siguradong nanghula lang yan. Talaga bang itataya mo ang buong minahan? Para lang sakyan ang kabaliwan niya. Ikaw ba ang nagdedesisyon para sa kin? Kung tingin mo ay wala siyang ibubuga, ikaw ang pumili. Pero kung pumalpak ka, ngayong gabi ililibing din kita rito. Miss Shen, dagdagan pa natin ng isang kondisyon. Kapag naipanalo ko ang labang ito, ipatanggal mo ang 2 kidney ng lalaking yan. Nababaliw ka na ba? Wala akong kinalaman sa usapang ito. Sige, payag ako. Ano, may resulta na ba? Miss Shen, ang mga bato, basura lahat. Miss Shen, ang mga bato, basura lahat. Ungas, sabi ko naman sa'yo, isa ka lang patay gutom. Saan mo naman nakuha? Ang galing na kumilatis ng mga bato. Yung unang 2 batong nakuha mo, puro't samba lang yon at sinuwerte ka lang. Akala ko pa naman kung ano na nang ibubuga mo, hanggang dyan ka lang pala. Matapos ang lahat, isa ka lang palang walang kwenta. Naging bulag ako. Hindi maaari. Kakasuri ko lang sa pinakaloob kanina. Hindi magkakamali ang mga mata kong ito. Sundan ang linya. Wala pa ring kwentang bato. Ang natitirang pirasong ito, kung papalpak pa ulit ito. Ha, nakikita na ang lila. Napakataas na kalidad. Tumatagos ang liwanag ng 3 pulgada. Pinakamataas na uring Imperial Lila na Jade. Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 8 milyon. Pambihira. Sa minahan ng kingpo ng pamilya Shen, paano lilitaw dito? Ang ganitong kalaking pinakamataas na uring Imperial Lila na Jade, ang ating pinakamataas na kalidad ng yelong jade, ay aabot lang sa 4 na milyon. Ang punong kulay na nakuha mula sa batong ito, ay doble ang halaga kaysa sa ating tinantya. Bosky, mula ngayon, ang mga minahan na hawak mo sa teritoryong ito, ay mag-iba na ng may-ari. Nagsisimula pa lang ang magandang palabas. Mahaba pa ang ating lalakbayin. Ang mga araw ng ating paghaharap sa hinaharap, ay hindi mabilang. Palagi mo kaming tinatapak-tapakan sa putik.
At itinuturing na parang mga hayop ang aking mga kapatid sa trabaho. Ngayon, oras na para pagbayaran mo ang iyong utang. Banatan na. Tanggalin niyo ang 2 kidney niya. Miss Shen, Miss Shen. Parang awan niyo na po, buhayin niyo ako. May lakas ka rin ng loob. Binigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong makawala sa putikan. Mula ngayon, para sa akin ka na magtatrabaho. Miss Shen, gusto ko lang po talagang makauwi sa ating bansa. Sige, pero bago ka umalis, kailangan mo munang gumawa ng isa pang trabaho para sa akin. Ipagdiriwang ng matandang Panginoon ang kanyang pang-80 kaarawan sa susunod na buwan. Gusto kong ikaw mismo ang kumilatis nito. Tulungan mong makapili si Lolo ng isang pinakamataas na kalidad ng jade. Anong tinitingnan-tingnan mo dyan? Wala naman. Teka nga, Miss Shen, bakit hindi ka nalang kumuha ng yari na para iregalo sa lolo mo? Ito talaga ang hilig ng lolo ko. Yung kaba at pananabik na malaman ang totoo sa isang hiwa lang ng bato. Hindi siya makukontento sa mga ordinaryong display lang. Ayos, pero kailangan ko ang pabor mo, Miss Shen, na sumama muna sa akin. Magpatawag ka ng sasakyan para ikot ako sa unahan. Kukuha lang ako ng espesyal na gamit. Akala ko ba kukuha ka ng espesyal na gamit? Bakit umuwi kang walang dala? Dahil ang kinuha ko lang ay isang dakot na putik. Ang gintong ugat sa ilalim ng putik na ito ay may pinakamataas na kalidad. Ibig sabihin, sa ilalim ng lupang ito, may nakatagong mayamang minahan na hindi pa nauubos. Siguradong hamak na mas maganda ito kaysa sa bulok na minahan ng pamilya Shen at mas malaki ang kikitain natin dito. Umikot na tayo dito sa Yulong City, sa mahigit 10 pagawaan ng jade. Tapos itong puting batong ito talaga ang napili mo. Baka gusto mong tumingin pa tayo sa 2 pang tindahan. Kailangan din nating magkaroon ng backup plan, di ba? Hindi na kailangan. Ang puting batong ito, ang may pinakamataas na tsansang maglabas sa buong Yulong City, ng isang Imperial Purple Jade. Ang presyo nito ay 30 milyong yuan. Naway umapaw ang inyong kalusugan. Humaba pa po sana ang inyong buhay. Maligayang kaarawan po. Maraming salamat sa abala ninyong lahat. Lolo, naway humaba pa po ang inyong buhay. Itong basurang bato na ito ba ang regalo ni Shen Qingyi para utuin si Lolo? Balak pa yatang hiwain ang bato sa mismong harapan natin, para lang pasayahin ang Lolo. Ngayong ipinagdiriwang natin ang kaarawan ni Lolo, babalatan talaga kita ng buhay. King Xiao, anong tinutunga mo dyan? Bilisan mo, dalhin mo na ang asul at puting porselanang iyan. At ibigay mo sa lolo mo. Lolo po, ang asul at puting porselana po na ito mula sa panahong Swande, ay ipinahanap ko pa po sa isang eksperto at ginastusan ng malaki, para makuha mula sa isang pribadong subasta. Piling-pili po ang napakagandang piyesang ito. Siguradong aabot po ng mahigit 100 milyon ang halaga nito. Modernong replika, napakataas na kalidad ng imitasyon ng asul at puting porselana ng Swande. Halaga, 5,000 yuan. Qingyi, ikaw ang paborito at laging kinukonsinti ni Lolo. Kaya siguradong ang ireregalo mo sa kaarawan niya ay hindi pipitsugin at nakakahiya, hindi ba? Anak, kaarawan ng lolo mo ngayon. Parang awa mo na, huwag mong sirain ang reputasyon ng pamilya natin. Tingnan mo ang King Xiao natin. Nagregala ng asul at puting porselana ng Suande bilang paggalang. Isang napakabihirang kayamanan ang nagkakahalaga ng 200 milyon. Gusto ko sanang makita ngayon kung ano ang maihaharap ng senyorita ng inyong pamilya at kung anong klaseng mamahaling regalo ang ilalabas niya. Lolo, naalala ko po na mahilig kayong magbukas ng mga bato ng jade. Kaya espesyal ko pong hinanap para sa inyo. Ang batong ito na may puting balat mula sa isang lumang minahan. Puro ka talaga kalokohan at panlilin lang. Ginagawa mo lang yan para utuin at pasayahin ang matanda. Puro sip-sip talaga ang pamilyang to. Mas mabuti na yan kaysa naman sa mga taong kapag bumuka ang bibig ay puro basura ang lumalabas. Tama na, magsitahimik kayong lahat. Nasa harap tayo ng maraming bisita. Huwag kayong gumawa ng eskandalo at huwag niyong ipahiya ang pamilya. Apo, halatang pinaghirapan mo ito. At dahil regalo ito ng aking mahal na apo, ako na mismo, kahit matanda na ako, ang mismong maghihiwa sa batong ito. Basurang bato lang ito ah. Wala man lang kahit anong kulay sa loob. Papaanong nangyari ito? Anong klaseng kalokohan to? Wala man lang kalaman-laman. Qingyi, palagi ka nalang kinukonsinti ni Lolo. Pero ngayong araw, sa harap ng lahat ng mga bisita, nagdala ka ng basag na bato para lang manloko ng tao. Ama, nakikita niyo na po ba ng malinaw? May mga tao talagang puro salita lang ang alam. Binibining Shen, siguradong may nagpalit na ng batong ito. Iligpit niyo nga palayo ang basurang yan. Ano bang kahangalan itong ginagawa mo, iha? Bakit ka kumuha ng basag na bato? Para ipahiya ang sarili mo rito. Sinira mo ang reputasyon ng pamilya natin. Sa hinaharap, paano pa? Ipagkakatiwala ni Lolo sa iyo ang pamamahala. Tama na yan.
Nagpakita rin naman ng pagsisikap ang batang yan. Isa lamang itong regalo. Basta't nakapagbigay siya, ayos na. Pero sa susunod, ang paningin mo sa pagpili ng gamit ay kailangan mo pang pagbutihin. Sandali lang po, Ginoong Shen. Ang batong nakita niyo kanina ay hindi po talaga ang totoong regalo na inihanda ni Binibining Shen. Iyon po ay ginamit lamang bilang isang biro para patawanin ang lahat. Isang biro para patawanin ang lahat. Sa nakikita ko ngayon, mukhang natuwa naman talaga kayong lahat. Nasisiraan ka na ba ng bait? Wala kang karapatang magpatawa at magpahiya ng sarili rito. Ang boteng ito ang tunay na regalo ni Binibining Shen para sa inyo ngayon. Ano namang klaseng basura yan? Mga baliw. Ang isa, nagdala ng basag na bato para paglaruan ng matanda. At ang isa na may nagdala ng putik para magmagaling. Shen Qingyi, sinasadya niyo bang sirain ang okasyong ito? Ang kaunting putik na ito, kahit pa ipagpalit sa lahat ng regalo sa bulwagang ito, ay hindi makakapantay sa halaga nito. Grabe ka namang magyabang. Nasisiraan na yata ng ulo ang mokong na to. Ha ha ha. Mga hangal na hindi alam ang lugar nila. Magkano ba ang mapapala mo sa isang garapon ng putik na yan? Paiging ito ni Lolo. Wala kang karapatang magwala rito. Mga bantay, kalad ka rin niyo siya palabas. Ha ha ha. Teka lang, hoy ungas, sino ka ba? Sino nang nagpasok sa'yo rito? Lolo, siya po si Luchengan. Isa po siyang minero sa minahan ng kingpo ng pamilyang Shen. Nakita ko pong mabilis at maasahan siyang kumilos. Kaya isinama ko na rin po siya rito para tumulong-tulong. Isang marusing na tagahukay lang ng uling. Anong kaya niyang gawin, Aber? Ang pintuan ng pamilyang Shen. Hindi pwedeng basta-basta na lang pasukin ng isang asong ulol na tulad niya. Sinasadya mo ba talagang gumawa ng gulo rito? Hindi pwedeng basta-basta na lang pasukin ng isang asong ulol na tulad niya. Sinasadya mo ba talagang gumawa ng gulo rito? Siya po ang nagpatumba kay Kizenting para sa akin. At buong tapang na pidrotektahan. Ang minahan ng kingpo ng ating pamilya. Hindi po ba yon sapat na patunay ng kakayahan niya? Piging ito para sa ika-80 kaarawan ni Lolo. Wala kang karapatang tumahol dito, kaya tumabi ka nga. Tama na, tumigil na kayo sa pagtatalo. Ang binatang ito, may tapang din palang itinatago. Bata, sabihin mo sa akin ng diretsahan. Ano bang espesyal sa dakot na putik na yan? Hoy, Yagit, kung ngayong araw ay wala kang maibigay na maayos na paliwanag. Huwag mo akong sisisihin kung balian kita ng 2 braso. Ang putik na ito ay karapat-dapat iharap sa inyo. Dahil naglalaman ito ng gintong lupa. Gintong lupa. Kahit pa gintong lupa yan. Sa kapiragot na nakuha mo, pangpulutan lang ang halaga niyan. Sinong nagsabi sa iyo na ganyan lang ang nasa ilalim? Isang buo at hindi pa nahuhukay na minahan ng gintong buhangin, na nagkakahalaga ng 20 bilyong dolyar. At nagkataon pa na ang minahang ito, ay nakabaon mismo sa pinakailalim ng minahan ng kingpo ng pamilyang Shen. Alam kong hindi ko ito kakayaning sarilihin, kaya mas mabuti pang ialay ko na lang ito bilang regalo sa inyo. Ibibigay ko kay Shen Qingyi ang isang napakalaking pabor. Ang garapon ng gintong lupang ito, ay nahukay ko mula roon sa minahan ng pamilya Shen. Sa hindi pa nagagalaw na ugat ng gintong buhangin, kinuha ko ito bilang sample para masuri. At ang nakatago sa ilalim nito, ay nagkakahalaga ng 20 bilyong dolyar na. Purong kayamanan. Ano ka mo? 20 bilyong dolyar na gintong ugat. Diyos ko, isang gintong ugat. Pinagpala tayo ng ating mga ninuno. Mayordomo, Ipasuri mo agad yan ngayon din. Impossible to. Lolo, ang walang kwentang minahang yon ng Jade, bago pa man simulan ang paghuhukay, ay sinadya ko pong ipasuri sa mga banyagang eksperto. Binutasan at sinyasat na po nila ng maigi ang ilalim niyan. Paanong magkakaroon ng gintong ugat dyan? Ang hindi mo pagkakita sa gintong ugat sa ilalim niyan, ay nagpapatunay lang na masyadong mahina ang mga diskarte mo. Lumayas ka na nga rito, kung talagang may mahuhukay na gintong ugat dyan. Ngayon mismo, sa harap ng lahat ng mga bisita, kakainin ko ang sarili kong dumi. Mahal na Panginoon, lumabas na po ang resulta ng minadaling pagsusuri. M10 and 500. 43 beses na higit sa ordinaryong gintong ugat. 3 beses na higit sa ordinaryong gintong ugat. Sobra pa sa 3 beses ng ordinaryong gintong ugat. Talagang nakakamangha ang kalidad nito. Sige, ang napakagandang regalong ito ay malugod na tatanggapin ng pamilya Shen. Ha. Masyado ko pala siyang minaliit kanina. Pa, nakita niyo po ba yon? Ang dala ni Shen Qingxiao ay isa lang basag na florera. Habang ang nahukay ng ating si Qingyi ay nagkakahalaga ng 20 bilyong dolyar na gintong ugat. Hahaha. Sabi ko na nga ba itong si Qingyi, hindi tayo ipapahiya eh. Akalain mong ang buwisit na babaeng yan ay ninakaw pa ang grasya ng pamilya natin. Oh, ba't napipi ka na dyan? Di ba ikaw ang pinakamadiskarte at mautak sa atin? Ngayon nga, ang gintong mina na nagkakahalaga ng 200 bilyong dolyar ay inilatag na nila sa harapan natin.
Anong gusto mong sabihin ko, nanya na lang ako. Lolo, sigurado po ako, si Shen Qingyi at ang hayop na iyan. Ay humukay lang ng kapirasong putik kung saan. At nagkampihan pa para lokohin kayo. Kung totoo man yan o gawa-gawa lang. Kapag dumating na ang araw ng paghuhukay sa minahan ng ginto, malalaman din natin ang buong katotohanan. Tandang-tanda ko may isang mokong dito, na nagyabang kanina, na kapag may nakita talagang ginto, sa mismong harapan nating lahat, ay kakain daw siya ng tae. Hahaha. Ano, susubuan mo ba ang sarili mo? O gusto mong magbayad pa ako ng taong magpapasalpak niyan sa bibig mo? Shen Qingyi, pamilya pa rin natin ang isa't isa. Ba't ba pinipilit mo si King Xiao? Na ipahiya ang sarili niya sa harap ng maraming tao. Kapag ginawa mo yan, sisirain mo ang mismong pangalan ng buong pamilya Shen. Eh kanina po, noong tinatapak-tapakan ninyo kami, bakit hindi ninyo naisip na nakakahiya rin iyon sa pamilya Shen? Tama na yan, King Xiao. Lumapit ka kay Qingyi at humingi ka ng tawad sa kanya. Sadyang pinalitan ng panganay na senorito ng mga Shen ang mga bato, para ipitin si Miss Shen at hiyain sa harap ng lahat. Sa tingin nyo ba, sapat na ang isang simpleng sorry para makalimutan na ang lahat? Ang lakas ng loob mong manira ng tao. Kahit ano pwede mong isubo. Pero huwag na huwag kang magkakalat ng kasinungalingan dito. Kung may ginawa mang milagro ang senorito, ay check na lang natin ang CCA para malaman na natin ang buong katotohanan. Pusta ko, paniguradong ang senorito ngayon. Hindi pa niya nakuhang. Burahin ang kuha sa kiki, no? Hayop ka, ang lakas ng loob mong mangudyok dito. King Xiao, manahimik ka nga. Malinaw naman na namulot lang si Shen Qingyi ng kung anong basura. Para linlangin si Lolo, naghukay lang siya ng sarili niyang libingan. Sa tingin ko, ang talagang ginagawang tanga si Shen Hinyan. Ay ikaw, hindi ba? Anong ibig mong sabihin dyan? Sa ika-80 piging para sa kaarawan ni Shen Hinyan, sa mismong harapan pa ng sarili niyang apo, may lakas ng loob ka pang magdala ng peking porselana para linlangin siya. Shen Qingyi, alam kong kumukulo ang dugo mo sa akin, pero huwag ka namang makipagsabuatan sa mga tagalabas. Sa mismong piging ng kaarawan ni Lolo. Para saksakin ako ng patalikod, magsitigil kayong lahat. Binata, paano mo nalaman na ang asul at puting porselanang swande na ito ay isang peke? Ang nagpapabukod tangi sa asul at puting porselanang swande ay dahil lahat yan sa ginamit nitong inangkat na asul na sumali mula sa labas. Ginawa ito ng mga bihasang artesano na pinagdugtong-dugtong ng pira-piraso, kaya naman napakakinis nitong hawakan. At ang kulay nito ay puti na may halong asul. Isa yang napakabihirang kayamanan sa mga antigo. Pero itong asul at puting porselanang swande mo, ang mga linya sa bunganga nito ay napakatigas. Wala man lang itong bakas ng kinis mula sa pira-pirasong pagkakadugtong. Halatang halata na ginamitan ito ng makina, at sa pilitang ginawa gamit ang isang hulmahan. Ginoong Shen, kapag hinawakan po ninyo sa inyong palad ang porselanang ito, hindi po ba't parang napakabigat nito dahil sa sobrang luwad? Kahit ang kulay nito ay napakatingkad, na nagbibigay ng kakaiba at hindi natural na pakiramdam, hindi po ba? Tama ka, ganyan nga ang pakiramdam ko. Base lang sa atin, isa lang itong mumurahing peke na gawa sa lokal na puti, kaya may ganitong nakakasulasok na amoy. Mga kagalang-galang na bisita, kung hindi kayo naniniwala, malaya ninyong ipasuri ito sa mga pinakamagaling na appraiser. Ipabusisi nyo mula ulo hanggang paa. At kung mapatunayan man, na sinisiraan ko lang si Young Master Shen, handa akong tanggapin ang kahit anong parusa. Hindi ako tatakbo. Young Master Shen, napakapalpak mo namang magtrabaho. Nang suriin mo ang minahan ng pamilya Shen, nabulag ka ba at hindi mo nakita ang pinakamalaking minahan ng ginto? Muntik mo nang ibigay ang 20 bilyong dolyar na kayamanang ito sa mortal na kaaway ng pamilya Shen na si Qi Zhenting. Tapos ngayon, sa mismong ika-80 kaarawan ni Lolo Shen Hinyan, bibigyan mo siya ng mumurahing peking florera para lokohin siya. Napakawalang hiya mo talaga. Palihim mo pang pinalitan ang mamahaling bato ni Miss Shen para ipahiya siya sa harap ng maraming tao. Ang dami mong ginawang kapalpakan. Sunod-sunod na kalokohan. Paano mo lulusutan ito ngayon, ha? Napakabagsik naman ng lalaking iyon. Kawawa naman ang aroganteng si Young Master Shen. Kahit anong gawin niyang pag-iisip, hindi niya maiisip na matatalo siya ngayon. Sa kamay ng isang hamak na hampas lupa. Kung sa bagay, puro panalamang lang naman ang laman ng utak ni Young Master Shen. Magaling lang siyang manira ng sarili niyang kadugo. Mabuti na lang, ang tagumpay ng pamilya Shen ngayon ay utang nila sa galing at tapang ni Miss Shen. Siya ang nagligtas sa minahan ng pamilya Shen. At hindi lang iyon, nakuha pa niya ang minahan ng ginto na nagkakahalaga ng 20 bilyong dolyar. Naku po, hahaha. Napakagaling talaga. Qingyi, anak. Kapag tinitingnan ko ngayon ang binatang iyon, lalo akong bumibilib sa kanya. Kailangan mong makuha ang puso niya, bilisan mo. Ma, ano ba iyang mga sinasabi niyo? Tumigil nga kayo. May ibubuga talaga ang lalaking to. Sa pulang sinabi ng mama mo, siguruhin mo nang makuha siya agad. Huwag na huwag mong hahayaan
na maagaw siya ng ibang malalanding babae dyan. Hoy, bata, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin ngayon? Kailangang malinaw ang mga patakaran para mapasunod natin ang lahat. Nag-uwi ng malaking karangalan si Senyorita Shen, kaya nararapat lang siyang pabuyaan. Pagdating naman sa panganay na Senyorito Shen, kahit ano pa ang mangyari, iisang pamilya lang tayo. Kung gayon, mas mabuting paluhurin ang panganay na Senyorito Shen at pahingiin ng tawad kay Senyorita Shen. Iyon na ang magiging parusa niya. Aba, tama iyan, King Xiao. Ano pang tinutunganga mo dyan? Pinapaluhod at pinapahingi ka lang naman ng tawad. Ganoon lang kasimple. Hindi mo ba kayang lunukin iyang pride mo? Pasalamat ka nga kay Kingi, dahil alang-alang sa iisang dugo na nananalaytay sa atin. Ay pinalampas pa niya ang ginawa mo. Patawad talaga, Kingi. Tinatanggap ko na ang pagkatalo ko. Subukan mong umulit pa. Sisiguraduhin kong babalatan kita ng buhay. Nagbuwis ng dugo at pawis si Kingi, kaya talagang karapat-dapat siyang gantimpalaan. Ang minahan ng gintong iyon, ay ipinagkakatiwala ko na sa iyo mula ngayon. Magdala ka ng mga tauhan para palawakin pa ang paghuhukay. Maraming salamat po sa inyong kabutihan. Senyorita Shen, tapos ko na ang lahat ng mga ipinagawa mo sa akin. Sa pagkakataong ito, sana naman ay sundin mo na ang usapan, at hayaan na akong makauwi sa sarili kong bansa. Nagbago na ang isip ko. Sa galing at talento mong iyan, paano ko naman hahayaang basta-basta ka na lang umalis? Senyorita Shen, bawal itong ginagawa natin, masyado tayong malapit sa isa't isa. Mag-ingat tayo't baka may makakita pa sa ating mga tsismoso. Ngayong araw ay tinulungan mo ako sa isang napakalaking pabor. Hanggat gusto mong manatili sa silid ko, ibibigay ko sa iyo ang kahit anong hingin mo. Isama mo na rin ako. Paano ko ba naman papangahasang pag-interesan ang isang tulad mo? Baka kasi bigla ka na lang magbago ng isip balang araw. At bigla mo na lang akong barilin ng walang kaabog-abog. Mukha ba akong kumakain ng tao? Manatili ka rito. Sagot ko na ang karangyaan mo habang buhay. CJ, sa nakikita kong ito kay Binibining Shen, pumayag man ako o hindi, wala ka na talagang balak na pakawalan ako. Tumpak. Kahit pag gumuho ang langit, sisiguraduhin kong nakatali ka rito sa pamamahay ko. Susunod ako sa mga gusto mo, pero kailangan mo munang hanapin ang isang tao para sa akin. Ang pangalan niya ay Sumanyaw. Niloko mo ako para pumunta rito sa bansang Gang, at ipinalason mo pa ako sa iba. Kahit anong mangyari, pagbabayaran mo ito. Heto ang 8 milyong panggastos mo. Kasama pa rito ang susi ng isang bilya na nakapangalan sa akin. Sa'yo na ang lahat ng iyan. Kapag wala kang ginagawa, pwede kang magliwaliw sa labas. Pero tandaan mo, dapat nandyan ka agad sa oras na tawagin kita. Ang nakita sa sisi na nagpuslit ng mga orihinal na bato, ay tauhan mo, hindi ba? Ang nakita sa sisi na nagpuslit ng mga orihinal na bato, ay tauhan mo, hindi ba? Boss, talo na po ako. Parang awan nyo na po, palampasin nyo na po ako. Hindi na po ako gagawa ng kalokohan. Ginamit mo ang ganyang kabulukang estilo sa negosyo ng pamilya Shen. Tingin mo ba unlad ng ganito ang pamilya Shen kung magpapaloko kami? Ngayong araw, anuman ang mangyari, tuturuan kita. Naibaon sa kokote mo ang leksyong ito. Bugbugin niyo siya hanggang sa mamilipit sa sakit. Boss, Meron na po ako ngayon, ng kapangyarihang makakita sa loob ng mga bagay-bagay. Dito sa umaapaw sa yamang Jizen Street, hindi ba't mabilis na akong makakabangon, at mararating ang rurok ng tagumpay. Noong panahon pa ng Dinastyang Qing, ang napakaraming antigong kagamitan at sining ng pamilya namin, ay naipuslit lahat sa ibayong dagat. May nabanggit ang isang treasure hunting channel, na may mga bihirang antigong kayamanan na nakatago, dito sa pinakamalaking Jizen market ng bansang Gang. Hahaha. Aba, bata. Nag-cruise na naman ang landas natin. Nandito pala si Bosky para manggulo. Kung hindi ka nakialam at sumira sa mga plano ko, ang Quilling Jade Mine ng pamilya Shen ay matagal na sanang hawak ng mga kamay ko. Alam mo ba, na dahil sa panloloko mo, nalugi ako ng 5 bilyon. Kung hindi ako nagkakamali sa mga nakuha kong impormasyon, ang talagang pinupuntirya ni Bosky ay hindi ang Quilling Jade Mine ng pamilya Shen, kundi ang nakatago sa mismong loob ng teritoryo ng Quilling Jade Mine, ang mayamang minahan ng ginto, tama ba? Saan mo nakuha ang impormasyon tungkol sa minahan ng ginto? Hindi lang malinaw ang lahat sa akin, kundi matagal ko na rin ibinunyag ang eksaktong lokasyon ng minahang ito sa pamilya Shen. Bosky, kung patuloy na naging mangmang ang pamilya Shen, baka sakaling makapaghintay ka pa ng susunod na pagkakataon. Pero mayong alam na ng pamilya Shen kung saan mismo nakatago ang minahan ng ginto. Ikaw naman, huwag mo nang pangarapin na makakakuha ka pa ng ginto. Iyan bata. Ngayong napadpad ka sa teritoryo ko, ipapalasap ko sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagdurusa. Hulihin niyo siya.
Hindi ko inasahan na si Bosky ay ganoon pa rin kasigasig na gumamit ng marami para apihin ang nag-iisa. Miss Gyu, talagang pinipilit mong kalabanin ako, ano? Huwag mong isipin na dahil lang ang tatay mo. Ang pinuno rito sa Jizen Street ay hindi na kita kayang palagan. Ganito talaga ang ugali ko eh. Gustong-gusto kong sinisira ang araw mo, Bosky. Kung ano man ang pinagnanasaan ni Bosky, sisiguraduhin kong masisira iyan. 齐总搅黄了。 Sa nakikita ko sa pagkatao nitong si Qi Zhenting, ang dami talaga niyang kaaway. Kahit saan ay may mga taong nag-aabang na bumagsak siya. 历史判他倒大霉的主。 Bosky, tinalikuran mo ang kumikita mong negosyo ng Jade at nakipagsabuatan ka pa talaga sa mga kalaban ng pamilya ko para lang umagaw ng pwesto rito sa Jizen Street. Ano bang klaseng pananalita yan, Miss Gyu? Nabubuhay lang ako sa laro ng mundong ito. Kung saan may pera, doon ako pupunta. 那条道。 Dahil sumobra ka na sa linya mo ngayon, Bosky, huwag mo akong sisisihin kung ipahiya kita rito mismo. Kung ganyan mo siya kagustong makuha, mas lalo ko siyang poprotektahan ngayon. Miss Gyu, kukunin ko si Luchengan ngayon kahit anong mangyari. Huwag mo akong sagarin. Gusto ko talagang makita kung paano ka magwala, Bosky. Kapag may nangyaring masama sa akin dito ngayon kahit galos lang, sinisiguro ko sa'yo, hindi ka makakalabas ng buhay sa kaling ito. Huwag mo akong dadaanin sa pananakot dito. Guwantang, bilog ang mundo. Tingnan na lang natin. Huwag kang assuming, Miss Gyu. Sadyang, nandidiri lang talaga akong makita yang si Qi Zhenting. At nagkataon lang na naisalba kita sa gulo. Si Raulo, 混桥， tinulungan na nga kita, tapos kung saan-saan ka pa nakatingin. Guwantang, kung ako sa'yo, babasagin ko na yung antigong jade na suot mo sa leg. Antigong jade na may bahid ng dugo. Nagkakahalaga ng 5 milyong yuan. Kapag lagi mo yang suot, mamamatay sa kamalasan ang sinumang magsusuot niyan. Nawawala sa sarili, tadtad ng sakit, at malas na malas. Ano nang karapatan mong pagsabihan ako? Naitapon ang antigong jade pendant na to. Kahit paano'y magbigay ka naman ng paliwanag, di ba? Binibining Gyu nitong mga nakaraang araw. Palagi ka bang kinakabahan at kinakapos ng hininga? Nanghihina ang katawan, at puro kamalasan ang inaabot mo sa lahat ng bagay. Sa isang tingin lang, nahulaan na niya agad ang lahat ng mga kababalaghang nangyayari sa akin kamakailan. Sino ba talaga ang lalaking to? Ibig mo bang sabihin, ang lahat ng kamalasang nangyayari sa akin kamakailan ay dahil lahat sa antigong jade pendant na to? Tama, tinulungan mo akong makalusot sa gulo. Sa madaling salita, iniligtas din kita, kaya quits na tayo. Kung maniniwala ka man sa mga sinabi ko o hindi, nasa sayo na yan. Aba, ang yabang din ng lalaking to. Kailangan kong malaman kung ano pang itinatago mong galing. Sa nakikita kong ito, sa itsura ng mga nandito, ang mga basurang pwedeng pagkakitaan ng pera, matagal nang nasimot ng iba. Ang mga basurang pwedeng pagkakitaan ng pera. Matagal nang nasimot ng iba, ang umasang makakahanap ng kayamanan sa basurahang ito, ay mas mahirap pa kaysa sa pag-abot sa langit. Patingin ganito, ayos ba ang isang to? 1,000 taong gulang na snow ginseng. Presyo, 30 milyong yuan. 1,000 taong gulang na snow ginseng na nagkakahalaga ng 30 milyon. Nakasungkit ako ng matinding kayamanan ngayon. Modernong replika. Presyo, 80 yuan. Boss. Iray, magkano naman itong porselana mo? Ginoo, napakatalas talaga ng mata nyo, Ang antigong to ay isang Yongzheng Family Rose na florera. Kung desidido po kayong kunin yan, ibibigay ko po sa inyo sa presyong ito. 5 milyon. Senyor, pinagluloko niyo naman po ako eh. Saan po kayo makakahanap ng Yongzheng vase sa halagang 5 milyon? Ang presyong sinasabi ko po ay 50 milyon. 300。 300 walang milyon. Ibig niyo pong sabihin 300 lang. Tama, 300. Kikita ka pa rin naman ng ilang barya dyan eh. Isipin mo na lang na nakabuena mano ka. Kung nanghihinayang ka at ayaw mong ibigay, di kalimutan mo na lang. Ay, sandali lang po, senyor. 您先不。 Sige na po, kunin niyo na sa 300. Teka, boss, itong kahoy na kahon, mukhang pwede na rin ang pagkakagawa. Isama mo na to, libre na lang. 30 piso lang naman talaga ang halaga ng porselanang yan. Saan ka pa makakakita ng uto-utong magbabayad ng higit 200? Hindi na ako lugi kung isasama ko pa yung bulok na kahon. Sige po, dahil mabilis kayong kausap. Libre na po sa inyo ang kahoy na kahon. Salamat. Dapat ba kitang purihin dahil magaling ka? O dapat ba kitang asarin dahil uto-uto ka? Nakita mo, isang isinumpang gamit ang sinaunang batong jade na yon. Kung pupurihin ko ang galing mo, nagsayang ka naman ng 300 para sa isang bulok na porselana. Hindi ba't nakakuha rin ako ng kahoy na kahon? Aba, gusto mo bang palakpakan pa kita? Dahil sa buy one take one mo, ang porselanang to, nasa ilang barya lang ang pinakamataas na halaga nito. Alam na alam ko yon. Kung alam mo naman pala, bakit ka pa nagbayad?
Malalaman mo rin mamaya kung bakit. Pamilyar ka ba? May sanglaan ba rito sa paligid? Alam ko. Tamang-tama, gusto ko ring makita kung ano ba talaga ang itinatago mong galing. Tingnan natin kung anong alas ang itinatago niya. Binibining Gyu, anong ihip ng hangin ang nagpadpad po sa inyo rito? May sinamahan akong kakilala para magsangla ng ilang gamit dito. Ang balak sana niyang isangla. Huwag mong sabihin itong dalawang basurang ito. Pakidetalye nga para mas malinaw. Isasangla ko ang kahoy na kahong ito. Mawalang galang na po, magkano po ba ang gusto ninyong halaga para rito? 30 milyon. Itong bulok na kahong-kahoy na to. Mabuti pa sana kung nang hold up ka na lang. Kung titignan ang pagkakayari sa kahoy ng kahong ito, malamang noong panahon pa lang ito ng Republika. At gasgas na rin ang ibabaw nito. Wala itong kwenta. Alang-alang sa paggalang ko kay Guwantang. Hanggang 300 piso lang ang maibibigay ko. Ang tunay na may halaga ay hindi ang kahoy na kahong ito, kundi ang bagay na nasa loob nito. Kitang-kita namang simot at walang laman ang kahong ito ah. Isa itong 1,000 taong snow ginseng. 1,000 taong snow ginseng. Kahit saan manggaling, sadyang napakabihira nito. Ayon sa usap-usapan, kapag nakain mo ang hari ng mga ginseng na ito, lalakas ang iyong butot kalamnan bahay sanglaan ng bawyuan. At hahaba pa ang iyong buhay bahay sanglaan ng bawyuan. Ito ang pinag-agawan ng maraming malalaking boss. Ito ang pinag-agawan ng maraming malalaking boss sa sanglaan. Ang pambihirang gamot na kinababaliwan nila. Sino nang mag-aakala na ang pangit at bulok na? Kahoy na kahon na ito ay may itinatagong nakakagulat na yaman. Naglalaman pala ito ng 1,000 taong snow ginseng. Maling-mali na pinagtawanan ko pa si Luchengan kanina. Sa huli, ako pala itong bulag sa katotohanan. Ang hari ng snow ginseng na ito ay walang katumbas na presyo. Hindi ito mabibili ng kahit anong halaga ng pera. Sa sandaling dalhin ito, sa Yain Secret Auction mamayang gabi, tiyak na mas nakakalulang presyo ang kikitain nito. Yain Secret Auction. Guwantang, anong klaseng lugar iyon? Isa itong black market auction. Dito sa ating teritoryo. Ito ang pinakamatinding underground auction. Napakaraming iba't ibang klaseng gamit ang ibinebenta. Mula sa mga jade at esmeralda, hanggang sa mga antigong kagamitan at kaligrapya. Lahat ng ito, abot langit ang presyo. Kung ganoon nga, pagdating ng oras, siguradong, dudagsa ang mga mayayaman para sumali sa subasta. Ang presyo ng snow ginseng na ito, baka umabot pa ng higit sa 30 milyon. Matutulungan kitang maipasok itong snow ginseng sa subasta ng black market. Pero may isang kondisyon. Ang babaeng ito at si Shen Qingyi ay parang hinango sa iisang hulmahan. Kung ibang lalaki lang to, siguradong bibigay na. Miss Gyu, ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? Bakit ba ang layo mo sa akin? Hindi naman kita kakainin ng buhay ah. Ang kondisyon ko ay, ngayong gabi, ikaw ang magiging tagasuri ko. At sasama ka sa akin sa black market auction. Huwag kang mag-alala, hindi kita babaratin. Kapag nagawa mo ng maayos ang trabaho. Bibigyan kita ng 8 milyong pabuya. 800万跑腿费。 8 milyon. Dati, ilang buhay ko pabubunuin bago kitain yan. Tanga na lang ang tatanggi sa pera. Sige, tatanggapin ko ang trabahong to. Miss Gyu, tayo talaga talagang nag-init ang dugo kapag nagkita ang magkaaway. Nauna si Shen Qingyi, tapos ngayon, itong si Guwantang naman. Ikaw na lalaki ka, wala ka bang ibang alam kundi magtago sa likod ng mga babae? Kite. Ang palamunin ay mananatili talagang palamunin. Magaling ka lang magpa-cute sa mga babae. Pero sa ibang bagay, isa kang malaking walang silbi. Boski, baka naman nainggit ka lang. Ang swerte ko at pinoprotektahan ako. Nang ganitong kagandang binibini, wala tayong magagawa si Boski. Napakalaki ng katawan. Sa buong buhay niya, siguro, hindi niya mararanasang maging palamunin ng babae. Hehehe, napakagaling mong magsalita. Bata, siguraduhin mo lang na hindi ka babagsak sa mga kamay ko. Sa nakikita kong ito, pinuntirya na ako ni Kizenting. Kailangan kong humanap ng tiyempo para harangan agad ang mga plano niya. Dahil kung hindi, bawat pagpikit ko sa gabi, hindi magiging payapa ang tulog ko. Luchengan, may nakarating na balita sa akin. Ngayong gabi, may lalabas na isang asul at puting porselanang tasa mula pa sa dinastyang Mingyongge. Ang pinakamababang halaga nito ay garantisadong aabot ng 500 milyon pataas. 5个亿往上。 Isa itong pambansang kayamanan na antigong gamit. Napakalaki ng nakasalalay dito. Kaya naman, kinuha kita para maging personal na tagasuri ko. Huwag kang mag-alala, Guwantang. Ako pa ba? Hindi kita bibigyan. 成。 Ano ba kasing klaseng kayamanan ang nandyan? Bakit kailangang napakasikreto? Sige, ilabas na natin ang unang koleksyon ngayong gabi. Kailangang may maiuwi ako ngayong araw. Aba, ano yan? Bakit napakaliit? Isang pilak na barya mula sa panahong Guangxu ng dinastyang Qing. Ang halaga nito ay 3 milyong yuan. Barya ni Guangxu. Ang presyo sa merkado ay higit sa 3 milyon.
Pero dahil may gasgas na ang ibabaw nito, dapat ay nasa kalahati na lang ang totoong halaga nito. Ito ay isang barya ni Guangxu mula sa dinastyang Qing. Ang panimulang tawad ay 800,000. Lu Cheng'an, nagtataka talaga ako. May dasre ba iyang mga mata mo? Kahit anong basurang gamit, basta't dumaan sa paningin mo, nabubuko agad ang totoong halaga. Nag-aapoy na gintong mata. Paano makakatapat ang basurang yan? Sa mga matang ito na kayang hubaran ang lahat ng lihim. 双能扒光万物的招子硬碰硬。 Binabati ko ang numero 46. Nakuha ang koleksyong ito sa halagang 4,066,000. 4 na milyon para sa koleksyong ito. Ihanda ang susunod na item. Ang lanting Su ni Wang Xizi, na nagkakahalaga ng 15 milyon. Ang lanting Su ni Wang Xizi, kung ibibenta sa merkado ay aabot ng higit 15 milyon. Ang scroll na ito ng lanting Su ni Wang Xizi ay may starting price na 8 milyon. Kahit paanggo ang suyuan bao o ang lanting suyan. Lahat ng yan ay mga item na ipinadala ng pamilya Gu. Lahat yan galing sa pamilya Gu. Pero nagawa niyang basahin ang totoong halaga ng lahat ng ito. 8 milyon. 8 milyon na. Muli nating batiin ang numero 46. Gumastos ng totoong 15 milyon para lang makuha ang bagay na ito. Lu Cheng'an, ano bang ginawa mo kay Kizenting? Bakit tuwing nagkikita kayo, para siyang nakakita ng pumatay sa tatay niya? Ako pa ba ang sisisihin? Sumingit lang naman ako at pinutol ang pinagkakakitaan niya. Inisahan ko lang naman siya ng 50 bilyon. 50 bilyon. Lu Cheng'an, ano ba talagang background mo? Anong klaseng Diyos ka ba? Sabi na sa kasabihan, ang Snow Ginseng na nabuhay ng 1,000 taon, ang tanging matatawag na hari ng Snow Ginseng. Kapag kinain mo ang hari ng Snow Ginseng na ito, kayang labanan ang malas at pagalingin ang anumang sakit. Hahaba ang buhay mo ng kalahating siglo. Ang starting price 18 milyon. Ang bawat dagdag sabid ay hindi bababa sa 1 milyon. Ang hari ng Snow Ginseng na ito, akin lang to, 23 milyon. Guwantang, pwede mo ba akong tulungan? Himala, ngayon ko lang nakitang humingi ng tulong ang isang Lu Cheng'an. Listado na ang plano mo ah. Kahit gaano pa katinding magtapon ng pera si Boss Kizenting, laging pinapatungan mo ng 1 milyon ang tawag niya. Bakit? Hindi ka ba natatakot na baka sumuko sa gitna si Kizenting? Baka ang iba ay sumuko na, pero siya, hinding-hindi. Siguradong magdadagdag pa rin siya ng presyo. Dahil matagal ng sagad at sirang-sira ang katawan niya. Nagulo na ang yin at yang sa loob niya. Matagal ng lantang gulay ang nasa ibaba niya. Ang halamang Snow Ginseng na ito, ang tanging makakasagip sa bulok niyang pundasyon. Paano mo naman napansin na inutil na siya sa ibaba? Siyempre, gamit ang aking malilinaw at matatalas na mata. Dahil napakataas naman pala ng level mo. Bakit hindi mo rin kaya ako silipin at suriin? 替我也扫扫呢。 30 milyon. Binibining Gyu, pinagnanasaan mo rin pala ang hari ng Snow Ginseng ah. Sige, minalas ka ngayon. Sisiguraduhin kong wala kang mapapala ngayon. Depende yan, Boski. Kung may ilalabas bang totoong ginto ang mga bulsa mo. Hahaha, 35 milyon. 36 na milyon. Batang paslit. Gusto mo ba talaga akong makabangga? Masyado ka pang hilaw. 41 milyon. 60 milyon. 61 milyon. 80 milyon. Hala, anak ng putik. Talagang ipinukol ang 80 milyon ah. Mabebenta ng ganyang kalaking halaga ang basurang ugat na yan. Talagang umaapaw ang pera sa bulsa ni Boski ah. Bilib na talaga ako sa kanya ngayon. 80 milyon una. 80 milyon pangatlo. Binabati kita na ibenta na. Congratulations sa'yo, Boski. Nagtapon ng 80 milyon. Para lang makuha ang hari ng Snow Ginseng. Ayos lang yan. Basta't panatag ang loob ko, walang problema. Makuha lang namin ang ginseng na tumula sa inyo. Baliwala lang ang gumastos ng kaunting barya. 撒点票子算个屁！ Sinong nagpakalat ng chismis na kami ni Guwantang ay interesado sa 1,000 taong Snow Ginseng na to? Eh bakit kanina? Pilit niyong tinataasan ang presyo. Hay nako, kaming dalawa. Sinadya lang talaga naming itaas ang presyo. Sinadya ka naming katayin na parang matabang tupa. Para pilitin kang ilabas ang lahat ng dugot pawis mong pera. Ay, napala. Aaminin ko na sa'yo ang totoo. Ang hari ng Snow Ginseng na to ay nanggaling mismo sa patibong na ginawa naming dalawa. Ang presyo nito sa merkado ay sagad na sa 30 milyon. Boss Kai, kilala ka pa naman bilang isa sa mga pinakamalakas na tao rito. Hindi mo naman siguro tatakasan ang binili mo sa harap ng maraming tao, di ba? Sabi nga nila kung ang utak ng isang tao ay hindi bagay sa yaman na nasa bulsa niya. Ang yamang iyan, maaga man o huli ay masasaid din ng ibang tao. Sino ba namang mag-aakala na ang kasabihang ito ay saktong-sakto, natatama sa mismong ulo mo ngayon, Boski? Pakialam mo ba? Barya lang sa akin ang halagang yan. Manood na lang tayo. Salubungin natin ang pinaka-inaabangang kayamanan ngayong gabi. Ano ba talaga ang kakaibang bagay na yan sa finale? 到底啥稀罕我？ Na, patapos na rin tayo.
Ang Mingyongdo na to, na blue and white Yashu Cup ang halaga nito, ay mas matindi pa sa isang pambansang yaman. At ito lang ang nag-isang orihinal sa buong mundo. Ang paunang presyo, 120 milyon. 120 milyon agad ang paunang presyo. Masyado naman yatang gahaman yan. Kapag nakuha ko ang Yashu Cup na to, kapag inilabas ko ito at ibinenta sa iba, siguradong dodoble ang kikitain ko. Yayaman ako ng sobra. Anong problema ni Lu Chengan? Ang asul at puting Yashu Cup na ito ng Mingyongdo ay isang peke, gawang kamay na modernong sining, nagkakahalaga lang ng 8,000 yuan. Nagbibiro ka ba? Ang asul at puting Yashu Cup na ito ng Mingyongdo ay halatang gawa ng isang eksperto na nagkulong para lang gawin ito. Pero ang asul at puting Yashu Cup na ito ng Mingyongdo ay sinuri mismo ng mga nangungunang dalubhasa sa bansa. Sila mismo ang tumingin at nag-aproba rito. May perma at opisyal na selyo pa nga ang dokumento nila eh. Kung ganoon, iisa lang ang ibig sabihin niyan. Ang orihinal na gamit matagal nang ninakaw ng mga tagaloob ng Yenjin Baohui. Ang mga gamit na inilalabas ng Yenjin Baohui ay binabantayan ng hindi bababa sa 10 pares ng mata mula simula hanggang dulo. Ang mga taong ito ay galing sa iba't ibang paksyon. Ginagawa nila ito para walang sinuman sa mga tauhan nila ang mag-trador. Hindi naman ganoon katanga ang Yenjin Baohui para sirain ang sarili nilang negosyo. Kaya sa isyong ito, sigurado ka ba talaga na peke ang Yashu Cup na ito? Ang mga malalaking tao na nagpunta rito ngayon ay pumunta lang para sa Yashu Cup na ito. Buti na lang, nagkakagulo ang mga tangang iyon pero hindi man lang nila alam na ang Yashu Cup na ito ay halatang isang peking tinda lang sa bangketa. Boss Gyu, itong asul at puting Yashu Cup ng Mingyongdo, kahit pa isa itong tunay na kayamanan, hindi pa rin ito sapat. Para ang lahat ng mga bilyonaryo dito ay halos itaya na ang buhay nila. Para lang agawin yan, di ba? Nitong mga nakaraang araw kasi, may biglang lumitaw na mayamang matandang banyaga na nagtatapon ng limpak-limpak na pera para bilhin ang lahat ng mga pinakabihirang antigo. Lalo na kapag nakakita siya ng Yashu Cup na siyang itinuturing na pinakamataas na uri ng kayamanan. Napakalaking tubo na dodoble agad pagkabenta. Sa huli, isang malaking setup lang pala. Kung hindi ako nagkakamali ng tingin, lahat ng matang nakatitig ngayong gabi sa asul at puting tasang ito, ang mga big time na bisita ay sabay-sabay na kinatay sa presyo na benta. Lu Chengan, ang transaksyong ito ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Sigurado ka na ba rito? Ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Sigurado ka na ba rito? Isantabi muna natin ang asul at puting tasang ito mula sa dinastyang Ming. Ang asul at puting tasang ito mula sa dinastyang Ming na pinatunayan pa ng pinakamagaling sa buong kabisera na may personal na pirma ng mismong eksperto. Mga buhay na tao at mga basurang papel, lahat yan ay kayang ayusin ng pera. Kahit na hindi nagsinungaling ang eksperto, sa pagbuhos ng napakalaking halaga ng tunay na pera rito, sino ang makakasigurado na hindi mangingimbulo at mangagaw ang mga sanay na sa kalakaran? Mabuti na lang at ang mga matang ito ay kayang makita ang tunay na halaga ng lahat ng bagay. Kung hindi, kahit ako ngayon, ay siguradong mahuhulog din sa patibong nila. Hahaha, tahimik lang tayong yumayaman, mga kasama. Naging perpekto ang plano natin ngayon dahil sa pagtutulungan nating lahat. Ngayong hawak na natin ang pera, ibibigay ko ng buo at walang labis o kulang ang parte nyo. Kung gayon, kami ni Professor Zhou ay naghihintay na lang sa grasya mo, Young Master Wei. Young Master Wei, wala po ba tayong magiging problema rito? Kumarelax ka lang, Boss Su. Dahil sa mismong selyo at patunay na ginawa ko, walang sinuman ang maglalakas loob na kumwestiyon dyan. Sino ba namang mag-aakala na aabot sa daan-daang milyong piso ang presyo ng asul at puting tasang ito mula pa sa dinastyang Ming? Tayo-tayo lang talaga ang magkakasabwat dito. Palihim nating niluto ang peking basurang to. 们搓出来的破烂儿。 Salamat sa diskarte ni Professor Zhou. Kaya nagawa natin ang tasang ito, na sobrang perpekto at walang makikitang butas. Konektado ang bawat hakbang sa patibong na to. Hindi to ubra kung mawawala ang kahit isa sa atin. Hindi ko to kayang suluhin. Si Boss Wei ang nagpasimuno at nagpondo sa larong to. Si Professor Zhou naman ang nag-certify at nagbigay ng basbas para alisin ang hinala ng mga uto-utong mayayaman na yon tungkol sa antigong tasang to. Pagkatapos, nagpanggap akong isang big-time na dayuhang buyer. Nagwaldas ng pera para pakyawin ang mga walang kwentang basura sa tabi-tabi. Para patakamin ng husto ang mga gagong to. Saka ko iharap itong antigong tasa na parang isang matabang hiwa ng karne. Para ibandera sa kanila. At hihintayin ko na lang na may matakaw na pusang kakagat sa pain. Manood ka lang. Abangan natin kung sinong baboy ang unang tatalon sa hukay. Lu Chengan, ano na ang gagawin natin ngayon? Isang talaga tong magandang pain. Dahil natipuhan na ni Kizenting ang tasang to, at desidido siyang maagaw ito, abay hayaan na natin siyang makuha yan. Manonood na lang tayo habang nag-agawan sila.
150 milyon. Hoy, Cheng, kakarampot na nga lang ang barya sa bulsa mo. May gana ka pang makipag-agawan para sa isang pambansang yaman. Nasisiraan ka na ba ng bait? 200 milyon. 3个亿， He, mga saksakan ng 一帮 tanga. 冤大头，一帮冤大头。 Buwisit. Ang buwisit na babaeng to, bakit hindi man lang siya bumibitaw ng kahit 5 duling? Nandito lang ba siya para manood ng komedya? Pwe, wala akong pakialam kung ano man. Ang masamang binabalak mo, kapag nagwaldas na ako ng pera, para makuha ang tasang to, agad ko tong ibebenta. Sa mayaman pero uto-utong dayuhan na yon sa abroad. At hihilata na lang ako sa pera pagkatapos. Madodoble pa natin ang kikitain natin dito. 400 milyon. Kahit na may mga dayuhang ahente pa dyan sa labas, na handang sumumpa at magbayad ng doble para saluhin yan. Ito na ang pinaka-top tier na gamit. Pero itong 400 milyon na to, sinaid talaga nito hanggang sa huling sentimo ko. Ang kizenting na to, tagos sa buto kung magtanim ng galit at mangagat ng buhay. Kapag masyadong ginalit ang ulol na asong yan, baka kung ano pang, kawalang hiyaan ang gawin niya sa atin patalikod. 400 milyon una, 400 milyon pangalawa, 400 milyon pangatlo. Sold! Hahaha, congratulations po sa inyo. 给您道喜啊！ Dito na po nagtatapos ang ating auction. Binabati kita, Boski. Nagwaldas ka ng 400 milyon para lang sa isang basura. 枪个破烂货。 Hahaha, tanga. 蠢货， Sino ka ba sa akala mo, ha? Mismong mga pinakamagagaling na eksperto sa bansa natin ang sumuri at nagpatunay dyan. Isa yang tunay naming Dynasty Yongle Blue and White Porcelain Cup. Saan ka humuhugot ng lakas ng loob para tawagin yang peke? Hahaha, tanga. 蠢货， Matuto kang ang kumilatis, lumayas ka rito. Malaki ang utang na loob ko sa'yo, Luchengan. Kung hindi mo ako pinigilan ngayong araw, ako na sana ang nahulog sa bitag na iyon. Pwede ko bang, utangan ka naman ng pabor kahit ngayon lang. Boss Gu, wag na natin gawin yan. Ako kasi, nagtatrabaho lang talaga ako kapalit ng pera. Kaya pala hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Nagpapakaligaya ka pala sa piling ng ibang babae. Teka, kani-kanina lang. Hindi ba malinaw sa'yo, Miss Yu, na sa akin lang pag-aari at sumusunod si Luchengan? Kung hihiramin mo man ang aso ko, kahit paano naman sana, nagpasabi ka man lang muna ng maaga, di ba? 5, 8, 8 hindi ko talaga nahalata. Na sa'yo pala sumusunod si Luchengan. 5, 8, 8 hindi ko talaga nahalata. Na sa'yo pala sumusunod si Luchengan. Kung pag-uusapan talaga kung kanino siya. Sa noon niya, wala namang nakatatak na pangalan ni Shen King Nia. Mga senyorita, lumipat na tayo ng lugar. Tiko mo nga yung bibig mo. Huwag kang sumasabat. Bakit pa tayo magpapalipas ng gabi rito? Ay naku po. Sinasabi ko sa'yo, Miss Gu, pasensya na po talaga. Napakainitin lang talaga ng ulo niya. Aba, Shen King, paano mo kami nahanap dito? Sabi ng mga tauhan ko, ikaw at ang malanding ahas na si Guwantang na yan, ay laging magkadikit buong araw. Kung nahuli pa ako ng kaunti, baka nagbabalak na kayong dalawa na, dumiretso at mag-check-in sa isang motel. Luchengan, lapitin ka rin pala talaga ng mga babae, ano? Kahit ang sikat na si Guwantang, ay pilit na idinidikit ang sarili sa'yo. Hindi ba't pinapatunayan lang nito, Miss Shen, na napakahusay mong kumilatis ng lalaki? Hindi ako naniniwala dyan. Tigil-tigilan mo nga yung kapilosopohan mo. Mamaya, may pupuntahan akong isang mahalagang salusalo. Kailangan mong sumama sa akin. Ang antigong kopang ito ay kasing halaga ng ginto. Kung gusto nilang agawin sa akin ang kayamanang ito, ang tarantado na yon, ay kailangan munang magdugo bago niya ito makuha. Hindi ba't inutusan kita na magbantay sa Daijing Hotel para sunduin ang mayamang dayuhang mamimili na yon? Nasaan na ang susunduin mo? Hindi ko na po siya mahanap. Anong kalokohan yang sinasabi mo? 3 oras pa lang ang nakakalipas. Nang mag-check out siya sa Daijing Hotel, ang eksaktong oras ay saktong-sakto nang magsimula ang subasta natin. Patawad po, ang numerong tinatawagan mo ay hindi maabot sa ngayon. Boski, gusto niyo po bang magpadala pa ako ng maraming tao para magbantay? Napakalawak ng bansang LAN. Para kang naghahanap ng karayom sa dayami niyan. Pwe, wala to. Kahit pa, hawak ko na ang antigong tasang ito. Makatakas man ang tangang yon, makakahanap pa rin ako ng ibang mayaman na mauuto. Boski, sira na po ang reputasyon natin. Tingnan niyo po agad ang balita. Boski, ano po bang nangyayari? 什么情况啊？ Ang eksperto na nagpatunay sa asul at puting antigong tasa mo, mula sa Dinastyang Ming, ay nalubog sa 200 milyong utang dahil sa sugal sa Haojiang. Para matakpan ang gulo na ito, nakipagsabuatan siya sa iba.
at namimeke ng mga papeles. Gumamit siya ng mga halatang peking basura para manguto, at marami siyang biniktima ng mga malalaking negosyante. Nasaan na ang hayop na yon? Nang mabunyag ang ginawa niya, matagal na siyang nagbalot-balot at tumakas. Ibig sabihin, nagtapon ako ng 400 milyon. Para lang sa isang halatang peking basura. Ang tagal ko na sa industriyang ito. Ngayon pa ako maluloko ng mga walang kwentang bata, at naisahan pa ako ng mga yan. Kapag kumalat ang nakakahiyang balitang ito, paano pa kaya ako, si Kizenting? Makakaharap sa mga tao pagkatapos nito. Binabati kita, Boski. Nagtapon ka lang ng 400 milyon para mag-uwi ng isang walang kwentang peke. Kaya pala si Guwantang, noong nasa subasta tayo, hindi man lang nag-alok kahit panimulang presyo. Pinilit niya talagang isingit. Sa mga kamay ko ang antigong tasang ito. Matagal na palang alam ng babaeng yan ang totoo. Sayang lang ang 400 milyon ko na parang tinapon sa basurahan. O, si Luchengan pala. Hindi ko akalain na ganyan pala katigas ang bungo mong hampas lupa ka. Humihinga ka pa pala. Nagkataon lang at salamat sa'yo. Hindi lang basta tumitibok pa ang puso ko. Mas masarap pa ang buhay ko ngayon kay Sarati. Yaw-yaw. Sino ba to? Isang uto-utong aso na pinagkakitaan ko lang. Nang makita kong humihinga pa siya, nagtaka lang ako ng kaunti. Ako rin nagtataka talaga. Kung paanong ang isang tulad mong, puno ng kasamaan at laso ng bituka, ay nakakagala pa rin sa labas para maghasik ng lagim. Ang galing talaga ng tadhana na pagtagpuin tayo. Para magkaharap tayo rito, sumanyaw. Itinapon mo ako sa impyernong iyon, at muntik nang mamatay. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang lahat ng utang na iyon hanggang sa buto. Luchengan, talagang nakakabilib yung tibay ng buhay mo. Yeke, nawalan ka na ng isang bato. At itinapon sa minahan ng pamilya Shen para magtrabaho na parang alipin. Pero nakatakas ka pa ng buo ang katawan Pero itong mamahaling restoran na ito, na inaabot ng daan-daang libo ang halaga ng isang kainan. Karapat dapat ka bang tumapak sa sahig nito? Aba, yaw-yaw. Di ba kakasabi mo lang ng background niya? Isa lang siyang, dagang galing sa kanal ng itim na minahan. Wala na ngang alam sa direksyon. Siguradong butas pa ang mga bulsa niyan at walang maibabayad kahit isang kusing. Sigurado ako, kumakalam na ang sikmura niyan sa gutom. Balak pa yatang sumingit sa kusina, para lang makinain ng tira-tirang kaning baboy. Pulubi, maling pinto yata ang pinasok mo. Miss Su, may maitutulong po ba ako? Bingi ka ba sa mga sinabi ko kanina? Tatanga-tanga ka lang ba dyan? Tumawag ka na agad ng gwardiya, at ipalinis mo ang basurang ito sa harapan ko. Dahil kung sakaling may customer dito, na manakawan ng pitaka ng dahil sa kanya, kaya mo bang akuin ang mabigat na kasalanang ito? Bulag ka ba? Saan galing ang pulubing yan at nilakas niyo pa ang loob na papasukin dito? Patawad po, kasalanan ko po dahil naging bulag ako. Ang tatag din naman pala ng reputasyon nyo. Nakakadismaya nga lang. Dahil ang pinapatira nyo rito sa loob ay isang pugad ng mga asong ulol na mababa ang tingin sa kapwa. Ikaw, nagaling lang sa kuweba ng kwiling ng pamilya Shen. Isang hamak na tagahukay ng putik. Anong karapatan mong tumapak sa sahig ng palapag na ito? Lumayas kayo rito. Kung susundin pala ang mga patakaran mo, anong antas ba ng tao? Ang karapat dapat na kumain dito. Shen Kinyi. Ang pamilya Wei at ang pamilya Shen nyo ay matagal nang may kanya-kanyang landas at hindi nakikialam sa isa't isa. Kaya huwag kang magmagaling at mag-astang hari rito. Saan ba galing ang hamak na pamilya Wei na iyan? Isang grupong umaasa lang sa mga maruruming gawain. Mga sipsip dugo at namumuhunan sa buhay ng iba. At ang kapal ng mukha niyong kalabanin ang pamilya Shen. Shen Kinyi, iyang bunganga mo. Linisin mo nga at ayusin mo ang pananalita mo. Si Luchengan ang lalaking napili ko. Sa tingin mo ba, nangingialam pa rin ako sa buhay ng iba ngayon? Binibining Shen, kakaiba rin pala ang panlasa mo. Ang isang walang kwentang basura na tulad ni Luchengan ay tinuturing mo pang isang kayamanan. Nagtataka nga ako kung paano ka nakalabas ng buo at walang galos mula sa kuweba ng kwiling ng pamilya Shen. Yun pala, kumapit ka ng mahigpit. Sa palda nitong si Shen Kinyi, wala akong pakialam sa pinagmula ni Luchengan. Wala akong interes sa kanya. Pero isang bagay ang malinaw sa akin. Ang mga basurang katulad mo ay hindi kailanman karapat-dapat na tumapak sa sahig na kinatatayuan ko. Bilis, kalagkarin nyo palabas ang dalawang baliw na ito. Matalik kaming magkaibigan ng boss nyo. Isang tawag ko lang. Kaya kong ipasibak kayong lahat sa trabaho. Miss Shen, nakikiusap po ako, maaari po bang lumipat na lang kayo ng pwesto? Naghahanap buhay lang po ako. Ang buong pamilya ko po ay umaasa lang sa sweldo ko. Sa ngayon, ang mga dapat mag-impake at lumayas dito ay kayong dalawang walang hiya. Kahit pa, ikaw ang panganay na binibini ng pamilya Shen. Ang restoran na ito ay hawak ng kaibigan ko. Kami ang masusunod kung sino ang upo at kakain. Kaya wala kayong lugar dito.
Huwag mong sabihin ang isang Miss Shen ay magmamatigas at kakapal ang mukhang manatili pa dito. Mga nagsasabuatang ahas at daga. Bagay na bagay nga talaga kayong dalawa. Si Sumanyaw na nakikipagsabuatan sa Young Master Wei na ito, ay pare-pareho lang kayong mga basura. Ang may-ari ng restoran na ito, paano kaya siya nagkaroon ng isang nakakahiya at walang kwentang kaibigan na tulad mo? Miss Shen, lumipat na lang po tayo ng makakainan. Hindi pa po huli para singilin sila sa mga atraso nila mamaya. Ngayong alam ko na ang lungga nyo, mas madali na lang kayong turuan ng leksyon mamaya. Kahit isang hakbang, hindi tayo atras. Dito natin ito ayusin. Kapatid, siguruhin mong ang panganay na binibinging Shen ay pagsilbihan nyo ng parang isang diyosa. Hindi ka naman siguro bingi, tama? Opo, masusunod po. Young Master Wei, Miss Su, kailangan nyo na pong umalis at lisanin ang pwestong ito agad. Ako, pinapalayas nyo. Kayong mga hangal kayo. Gusto nyo bang mamalimos lahat sa kalsada? Pasensya na po, pero sa restoran na ito ngayon, ang kaibigan mo, ay hindi na po siya ang masusunod dito. Sinisiraan ka ba ng bait? Ay hindi na po siya ang masusunod dito. Sinisiraan ka ba ng bait? Dahil ang restoran na ito ay nakapangalan na sa akin. Kaya ako na ang masusunod dito ngayon. Mang Fang, ang restoran mong ito, ay nabili na ni Miss Shen. Simula ngayong araw, siya na ang bagong may-ari at boss dito. Young Master Wei, Miss Su, hindi na kayo tanggap dito. Maaari na kayong lumabas, lumiko kayo sa kanan. Walang hiya ka talaga. Ang tapang mo ring magmalaki dahil lang sa amo mo, mukha kang asong sunod-sunuran. Bagay na bagay sa iyo ang ugali mong yan. Grabe rin talagang magtapo ng pera si Miss Shen, ano? Mukhang ang mga kumakalat na chismis sa labas, na nakahukay raw ng malaking minahan ng ginto ang pamilya Shen, ay totoo nga yata. Aalis na ba kayo o baka gusto niyo pang mamalimos ng tira-tira rito? Miss Shen, masyado ka namang nadala ng emosyon. Para lang manalo sa simpleng away na to, nagwaldas ka ng pera para bilhin ang buong restaurant. Basta maipaghiganti ko lang ang taong gusto ko. Barya lang ang pagbili ng restoran na ito, ano ba yun? 酒楼算多大事？ Tapos na ang palabas. Miss Shen, hindi mo na kailangan magpanggap at umaktong parang siga. Sino namang nagsabi na nagpapanggap lang ako kanina? Tama na yan, bilisan na natin. Inip na ang boss natin sa loob. Siya si Kanlong, ang pinagkakatiwalaang tauhan ni General Mintun. Kung balak ng pamilya Shen na galawin ang minahan ng ginto, kailangan muna nilang pumasa sa kanila. Bilang pasasalamat, kailangang ibigay ng pamilya Shen ang 30% ng kita. Bilang alay kay General Mintun. Basta't mapirmahan ang dokumentong ito ngayong gabi. Pwede nang simulan ang pagmimina agad-agad. Masyadong malalim ang kalakaran dito sa kaharian ng Feng. Sino nang mag-akala na ang pamilya Shen na sikat sa lugar na ito, bago pa man makapaghukay ng ginto, ay kailangan munang lumuhod at magmakaawa sa mga makapangyarihan. Ginoong Kanlong, pasensya na kung pinaghintay ka namin ng matagal. Binibining Shen, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Bilisan na natin at pirmahan na ang dapat pirmahan. Para hindi na masayang ang oras ni General Mintun. Ayon sa mga patakaran sa kontratang ito, 70% ng kikitain sa ginto ay mapupunta sa pamilya Shen. At 30% naman ang kay General Mintun. Ang kontratang ito para sa minahan ay nagkakahalaga ng 200 milyong dolyar. Binibining Shen, ang malaking negosyong ito para sa pamilya Shen ay nakatali sa 10.5 bilyong dolyar. Kaya hindi kayo dapat magpadalos-dalos. Bakit hindi nyo muna iwi sa mansyon? At suriing mabuti gamit ang magnifying glass. Bakit hindi nyo muna iwi sa mansyon? At suriing mabuti gamit ang magnifying glass. May oras pa naman para pumirma kayo mamaya. Binibining Shen, huwag mong sabihin ang bagitong lalaking ito ang magdedesisyon para sa pamilya Shen. Ginoong Kanlong, matagal nang ipinagkatiwala sa akin ni Lolo ang buong kapangyarihan sa minahang ito. At kung ano man ang sabihin ni Ginoong Lu, iyon ang huling pasya ko. Nandito na ang grasya sa harapan nyo. Pero dahil ayaw pumirma ni Binibining Shen, ang pangarap ninyong makapagmina ng ginto, ay kalimutan nyo na. Ginoong Kanlong, maaari ka nang umalis kasama ng mga tauhan mo. Pero may iwan dito ang kontratang iyan. Sige, tinitiyak ko sa inyo, ang gulong ginawa nyo ngayong araw, ay ipaparating ko ng walang labis at walang kulang kay General Mintun. Ginoong Lu, Bakit mo ako pinigilan kanina? May patibong sa kontratang iyon. tinulungan mo akong pabagsakin si Kizenting. Tapos sa ika-80 kaarawan ni Lolo, ginamit mo ang pangalan ko para makakuha ng malaking minahan ng ginto na nagbigay ng malaking karangalan sa pamilya namin. At ngayong gabi, tinulungan mo na naman ako na makaiwas sa isang napakalaking panganib. Napakalaki na ng utang na loob ko sa iyo. Paano ko kaya ito masusuklian? O baka naman, 要不 katawan ko na lang ang ibayad ko sa utang ko. Masyado naman po kayong formal, Miss Shen.
Binayaran niyo po ako para magtrabaho. Kaya itataya ko ang buhay ko para sa inyo. Patas lang po ang transaksyon nating dalawa. Hay, kanina pa umalis si Boss Kanlong. Itutuloy pa ba natin ang pagkain natin dito? Siyempre, kailangan nating kumain. Simula nang mabuksan ko ang orakulo na nakakakita ng lahat, pati na rin itong buong katawan ko, ay parang isinilang muli. Miss Shen, kanina pa po madilim sa labas, kaya sa ngayon pagtiyagaan nyo na lang muna, na manatili rito sa lugar ko. Inihain na nga sa mismong harapan ko ang grasya, pero hindi naman ako maglalakas loob na tikman ito. Baka kasi pagmulat ng mga mata nyo bukas ng umaga, ay bigla nyo na lang akong barilin sa ulo. Hay naku, Miss Shen, lasing na po kayo. Hay naku, Miss Shen, lasing na po kayo. Doon na lang po ako matutulog sa sofa sa labas. Sumigaw lang po kayo kapag may kailangan kayo. Aba, ang mokong na to. Takot ka bang kainin kita ng buhay? Anak ng Miss Shen, kalahating gabi po kagabi, kayo po mismo ang dumidikit at sumisiksik sa mukha ko. Naparami nga ang inom ko, pero nasa matinong pag-iisip pa rin ako. At tama nga ang naging hinala mo. Siguradong may nakabaong patibong sa kontratang ito. Kung nagpadalos-dalos ako kagabi, at basta na lang pumirma sa papel na ito, ang kaba ng pamilya Shen ay siguradong maubusan ng bilyon-bilyong dolyar. Anong kalokohan to? Ang unang partido ay kailangang magbayad sa ikalawang partido, ng multang nagkakahalaga ng 2 bilyong dolyar. Convert. Anong nangyayari dito? Pinindot ko ang convert. Anong klaseng palabas ito? Nagkabaliktad ang totoo at peke. Huwag mong sabihin dumoble ang lakas ng system ko. Ang mga numero ng pumasok na pera rito ay parang minajik at napalitan ng buo. Ang kapangyarihan ng mga matang ito ay talagang umakyat pa sa mas mataas na antas. Kung ipagpapatuloy ko ang landas na ito, hindi ba't kaya ko nang hawakan ang buong mundo at paglaruan ng totoo at peke ng kahit anong bagay? Kung nais ng pamilya Shen na angkinin ang minahan ng ginto na iyon, kailangan muna nilang kumuha ng pabor. Sa pintuan ni General Minton, libre na nga ang 30% pabuya. Hindi pa rin nabusog ang matakaw niyang sikmura. Ang matandang tuso na iyon, balak pa ata. Gawing libreng alipin ang pamilya Shen. Habang nakahiga lang siya't sinisipsip ang yaman natin. Ang kabuhayan ng pamilya Shen ay hindi pwedeng agawin ng kahit na sino ng ganoon lang. Sa pagkakataong ito, si General Minton ay sadyang humuhukay ng sarili niyang libingan. Nagmamaang-maangan ka pa ah. Bakit mo ba ako pinipilit na mahulog sa patibong na to? Tingnan mong mabuti ang kasunduan nating ito. Idilat mo ang mga mata mo at basahin ulit ng maigi. Anak ng pating. May kababalaghan dito. Ang mga patibong sa papel na to para sa Party D. Bakit sa isang iglap, napunta lahat sa paanan ng Party D? Anong klaseng panlilin lang ba tong ginagawa ni Cheng An? Wala namang humawak sa kontratang ito ah. Pero dito sa papel, ang mga pangalan ng Party U at Party D, paanong nagkabaliktad na lang ng parang mahika? Kung sasabihin ko sa'yo na kaya kong paglaruan at baliktarin ang totoo at ang peke, maniniwala ka ba? Kung totoo ngang may ganyan kang kapangyarihan, matagal mo na sanang nabili ang buong mundo. Tama ka naman diyan, pero bilangin mo ang mga araw. Dahil balang araw, makikita mo, ako ang magiging pinakamayaman at pinakamakapangyarihan sa lahat. May dumi ba ako sa mukha? Ganyan talaga kaming mga lalaki. Lalo na't napakaakit mo, Miss Shen. Libre lang naman tumingin kaya bakit hindi? Kapag nakita mo ba ang babaeng iyon na si Guwantang, ganyan ka rin ba kawalang hiya? Masyadong mapanganib ang negosyong ginto na yan. Kailangan kong umuwi muna sa mansyon para kausapin si Lolo tungkol dito. Manahimik ka lang muna dito sa kwarto. Tatawagin na lang kita kapag kailangan na kita. Prangkahan na tayo. Kahit isang daliri mo sa paa, kapag nakita kong humakbang palapit kay Guwantang, ako mismo ang puputol sa pagkalalaki mo. Ngayong hawak ko ang ganitong klaseng kapangyarihan na pwedeng bumaligtad sa mundo. Bigyan mo lang ako ng 1 buwan, at ang trono ng pinakamayamang tao sa mundo ay hindi na makakawala sa mga kamay ko. Paano niya nalaman na nandito ako? Luchengan, napakaliit nga naman talaga ng mundo para sa atin. Ang galing mo rin talaga, Miss Gyu. Kahit nagtago na ako ng maigi, nahanap mo pa rin ako. Basta't nakatapak ka sa teritoryong ito, wala pang taong nabubuhay ang hindi ko kayang hanapin. Ngayong nakarating ka na sa pintuang ito, siguro naman alam mo na teritoryo ito ni Shen Qingyi.
Hindi ka ba natatakot na makabangga ang demonyitang yon? Totoong hindi dapat binabangga ang pamilya Shen. Pero ang pamilya Gu namin ay hindi rin basta-basta pwedeng tapakan. Kung kontrolado man ang pamilya Shen sa bansang Feng, ang kalahati ng buong negosyo ng Jade, ang pamilya Gu ko naman, ang kinatatakutang hari sa merkado ng mga antigo. Kung talagang magsusukatan tayo ng lakas, sigurado akong hindi kayang tapakan ng pamilya Shen ang pamilya Gu. Ang pagpunta mo rito ng personal ngayon, siguradong hindi lang para ipagyabang sa akin ang family tree nyo. Luchengan, pumunta ako rito ngayon para hiramin ang teritoryo mo at para sirain ang diskarte ng isang tao. Humanap ka na lang ng ibang magagamit mo. Bakit ko naman ilalagay sa alanganin ang sarili ko ng walang dahilan? Luchengan, huwag kang masyadong magsalita ng tapos. Malay mo, ang barahang hawak ko ay sapat na para mapasagot ka. Sige na, gusto kong marinig. Kung anong alas ang ilalabas mo. Ang mga taong pilit na kumalagkad sa iyo sa imperyo ng Feng. Sila Sumanyaw at Wei Xiang, kasama ng mga alipores nilang walang kwenta. Binalahuran nila ang teritoryo ko at biniyak ang karatula ko. Para lang magtayo ng isang bahay subastahan. At para magpasikat sa bulok nilang negosyo. Gumamit sila ng koneksyon para mag-imbita ng napakaraming mayayamang bisita. Gumastos pa sila ng napakalaki para makuha ang isang tanyag na eksperto sa mundo ng mga antigong kagamitan. Hindi lang iyan, inilabas din nila ang kamelyong sangkay at ang esmalte mula sa panahon ni Qianlong ng dinastyang Qing na isang porselanang florera bilang pangunahing atraksyon para magyabang. Luchengan, iisa lang ang puntirya ng mga patalim nating dalawa. Sapat na ba ang barahang ito para makuha ang mo? Haay, mukhang hindi ko na matatakasan ang patibong na piging na ito. Binibining Gyu, maaari bang maghintay ka muna sa labas? Kukuha lang ako ng mga armas na magagamit ko. Sige, hihintayin kita sa labas. Lahat ng mga itinatago kong lihim at nakaraan ay nahalungkat na ng baliw na babaeng ito. Binabati ko ng maaga si Young Master Wei at Bosky, pati na rin kay Binibining Su, sa isang siguradong napakalaking tagumpay at kita. Ang gara ng paghahanda ninyo ngayong araw. Talagang nakakabilib at namulat ang mga mata ko. Akong si Wei Xiang, ay tatanawin itong isang malaking utang na loob sa inyong lahat. Bosky Young Master Wei, tinatapakan ninyo ang mga ninuno ng pamilya Gu para lang itayo ang bahay subastahang ito. Wala man lang ba kayong balak magbigay galang sa tunay na may-ari ng lugar na ito? Ang pamilya Gu ang may hawak at kumokontrol sa buong industriya ng mga antigong kagamitan dito. Matagal-tagal na rin kayong nagpapasasa sa yaman. Kaya ngayon naman, dapat lang nahayaan nyo ang mga kapatid natin na makatikim kahit kaunting grasya, hindi ba? Saka, dito sa Kalenjaizen, Wala naman akong nakitang nakaukit sa mga kalsada. napag-ari ito ng pamilya Gu. Isang hamak na paslit, gustong suluhin ang lahat. Mag-ingat ka, baka mabilaukan ka sa kasakiman mo. Nabanggit na noon ni Gu Wantang, na kinunsaba ni Qizenting ang mga kalaban ng pamilya Gu para maghasik ng gulo dito sa Kalenjaizen. Gusto nilang agawin ang kabuhayan ng pamilya Gu. Yun pala, Ang kalabang gustong umagaw sa kanila ay walang iba kundi si Wei Xiang. hindi ko talaga inasahan. Ikaw na palamunin, hindi ka lang nagpakasipsip kay Shen Qingyi. Nagawa mo pa talagang kumapit sa impluensya ni Gu Wantang. Umaasa ka lang ba sa gwapo mong mukha? Aba, kailangan talaga ng magandang puhunan para dyan. Kaso nga lang, likas na mababa ang uri nyo. Kahit pa nasa negosyo kayo ng mga antigo, ang ginagamit nyo pa rin ay mga maruruming taktika na hindi kayang ilabas sa liwanag. Hoy bata, President Kai, Young Master Wei, hindi ba't ipinagmalakin yung dalawa na ilalabas nyo? Ang dalawang pinakamahalagang kayamanan ng inyong tindahan. Kung ako sa inyo, bilisan nyo nang tanggalin ang takip para masilayan na ng lahat. Ipakita na, ipakita na, ipakita na. Hoy bata, balatan kita ng buhay mamaya. Diyos ko po, Ang tangsan kay Camel. Ang King Qianlong Enamel Chankyu Base. Ang mga ganitong klaseng gamit sa merkado, kahit 10 taon ay hindi mo makikita. talagang gumastos sila ng malaki. Karapat dapat nga itong maging pangunahing atraksyon. Isang tangsan kay Camel. Nagkakahalaga ng 86 na milyong yuan. Baso ng Qianlong Enamel mula sa dinastyang Qing. Nagkakahalaga ng 100 milyon. Nais mo bang simulan ang pagpapalit? Tapos na ang pagpapalit. Peking kamelyong tangsangkay. Nagkakahalaga ng 300 yuan. Peking baso ng Qianlong Enamel mula sa dinastyang Qing. Isa, nagkakahalaga ng 200 yuan. Kahit kailan ay hindi ito maiisip ng mga hangal na to. Ang mga tunay na kayamanan ay matagal ko nang ibinulsa at itinago. Mamaya lang, ipapatikim ko sa inyo. Ang pakiramdam ng labis na pagdurusa. Upang pasalamatan kayong lahat sa pagsuporta sa aming auction house, ilalabas ko na ang 2 pinakamahalagang kayamanan ng ating museo.
At sisimulan na natin ang subasta ngayon din. Bibilhin ko yan, bibilhin ko. Hindi ba kayo nagbibiro? Ang ganitong klaseng mga obra maestra, kahit ibenta ko pa ang lahat ng ari-arian ko, sisiguraduhin kong may uwi ko yan. Sa tingin ko sa inyong mga basura, ay wala na talagang pag-asa. Para kayong mga batang naglalaro ng bahay-bahayan. Anong pinagsasasabi mong palamunin ka? Ang mga kayamanang nasa loob ng salamin, ay mga mumurahing peke na nabibili lang sa tabi-tabi. Mumurahing peke? Anong sabi mo? Ang dalawang kayamanang ito, ay nakuha pa ni Nayang Master Wei at Kizenting, na pinagkagastusan ng napakalaking halaga, mula sa isang nagtatagong kolektor sa ibang bansa, para lang makuha ang mga ito. At ngayon, sa harap ng napakaraming bigating bisita, lakas ng loob mong magsalita ng ganyang basura. Mag-ingat ka, baka kumuha ako ng abogado at kasuhan kita hanggang sa wala nang matira sa'yo kahit brief mo. Hampas lupa. Kaya manahimik na yang mabaho mong bibig. Kahit tambakan pa yan ng bundok ng ginto at pilak, hindi nito maitatago ang katotohanan, na ang dalawang ipinagmamalaki niyong kayamanan ay walang kwenta. Basura ang tunay na kulay ng bagay na to, lalo na't puro dadalang naman kayo. Diyos lang ang nakakaalam kung yang mga pinagsasasabi nyo, ay gawa-gawa nyo lang. Ganitong mga kawalang hiyaan ba ang ginagamit nyo? Para lang magpabango ng pangalan ng auction house na to, kumukuha kayo ng ganitong klaseng basurang pabrika, para lokohin ang mga bigating panauhin dito. Ang pinakawalang hiya sa lahat, ginagamit ng mga taong to ang mga basura para magmukhang marami. Ipinaparada sa entablado bilang mga pambihirang kayamanan para manghutot ng pera. Ginagawa ba namang gatasan? Ang lahat ng mga kagalang-galang na nandito para perahan. Ang ganitong klaseng marumi at bulok na auction house, kung ako ang tatanungin, mas mabuti pang magsara na lang kayo. May lakas ka ba ng loob na makipagpustahan sa akin? Kapag ang dalawang pinakamahalagang kayamanang ito ay napatunayang tunay, ako mismo ang kukuha ng gunting at puputulin ko ang dila mo. Paano kung basura lang pala? Imposibleng mangyari yan. Dahil isa itong pustahan, kailangan nating ilatag muna ang mga patakaran. Kung sakaling manalo ako, luluhod ka sa harapan ko, at magmamakaawa ka ng malakas sa harap ng lahat. Sige, ikaw na palamunin ka. Maaga man o huli, kukuha ako ng gunting at puputulin ko ng tuluyan yung dila mo. Tamang-tama. Espesyal ko ring inimbita rito si Professor Xu. Siya lang naman ang kilala sa buong bansa, bilang punong tagapayo ng sikat na programa sa pagsusuri ng mga kayamanan. Ngayong nandito na si Professor Xu para humusga. Wala na sigurong makakapagreklamo sa inyo, hindi ba? Maraming salamat po sa pag-abala, Professor Xu. Magandang araw po, Lolo Xu. Ay naku, ilang taon pa lang ang nakalipas. Yung paslit na batang babae noon, isa na palang ganap na dalaga ngayon. Dumaan na rin ako rito habang may oras, para makapagsa kasama ng tatay mo. Itong Sankei Camel, at ang Qing Dynasty yan nung enamel Qianqiu vase. Puro mga peke at mumurahing imitasyon lang mula sa bangketa. Boss, kukunin ko na itong dalawang peke. Ang bilis mo namang kausap, kapatid. Sige, sayo na lahat. Ibibigay ko na rin sayo ng libre ang painting ng Dwelling in the Fuchun Mountains. Professor Xu, pakiusap po, pakisuri po muli itong maigi. Tingnan niyong mabuti, ang ganitong klaseng basura. Sa mga palengke, makakapuno ka na ng isang kariton sa halagang ilang daang piso lang. Imposible yan. Ang dalawang kayamanang ito, ay mismong mga eksperto at propesor, ang sumuri at nagpatunay nito. Mga boss, siguro naman ay alam nyo na rin sa sarili ninyo kung anong klaseng tao itong si Yang Master Wei at si Sumanyao, at kung anong klaseng panloloko ang ginagawa nila noon. Masyadong mapanlinlang ang mundo ng mga antigo, kaya naman nakalusot ang dalawang basurang ito. Hindi ba't halatang halata naman? Ginagawa lang nila tayong mga gatasan. Ang lakas ng loob nilang gumamit ng ganitong walang kwentang basura, para perahan tayong lahat. Sa ganitong klaseng maduming auction house, maglalakas loob pa ba kayong magtapo ng pera dito? Noon, gumastos pa siya ng 400 milyon para sa isang walang kwentang florera. Ngayon naman, nagbayad na naman siya ng napakalaking halaga, para lang mag-uwi ng dalawang basura galing bangketa. Boski, sa liit ng utak mong yan, mabuti pa't umuwi ka na lang, at sariling negosyo mo na lang ang asikasuhin mo. Binata, mula sa likod ng salamin yan, at hindi mo man lang mahawakan para masuri. Paano mo na sigurong peke yan? Dahil ang orihinal ay nasa bulsa ko. Nasa bulsa niya. Anong kalokohan to? Iho, maaari ko bang mahawakan at masuri yan? Tama. Ito ang totoong obra maestra. Isang tunay na obra maestra. Luchengan, ano ba talagang binabalak mo? Napakalakas ng loob mo, binata.
Ang ganitong kagamitan na hindi matatawaran ang halaga, ay basta-basta mo na lang, isiniksik sa isang sira-sirang supot na tela. Professor Xu, masyado niyo po akong pinupuri. Hoy, Lu, siguradong gumawa ka ng kalokohan. At pinalitan ang dalawang pinakamahalagang kayamanan ng museo. Mga gwardiya, halik kayo rito. Saan ba kayo nagtatago? Tumahimik ka. Nandito lang ako dahil iniinatan ko ang reputasyon niyo. Kaya pumayag akong pumunta rito para suportahan kayo. Pero sino nang mag-akala na kayong lahat ay mga bulok hanggang sa kaibuturan? Palalampasin ko na sana ang panloloko nyo gamit ang mga peking gamit. Pero ang lakas pa ng loob nyong manira ng kapwa ngayon. Isa itong purong kalokohan. Paano ako makikisama sa mga basurang tulad nyo at magtampisaw sa isang putikan? Ang manatili sa walang kwentang lugar na ito kahit isang segundo pa ay isang malaking insulto na sa aking pangalan. Lolo Xu, dumaan po kayo sa tahanan ng pamilya Gumamaya para uminom ng mainit na tsaa. Ang dalawang koleksyong ito ay nakakandado sa loob ng salaming kabinet sa simula pa lang. Tapos ngayon ibibintang nyo na ako ang nagpalit ng mga ito. Kung ganoon, ipaliwanag mo sa lahat. Ipaliwanag mo sa lahat kung paano ko nagawang, sa harap ng napakaraming mata, nakawin ang mga ito, napapalibutan ng mga kamera ang bawat sulok ng kisaming ito, bago nyo sana ako pinagbintangan. Hindi nyo ba muna naisipang suriin ang sihe? Ang auction house na ito, hindi lang mga gamit ang bulok, kundi pati na rin ang moralidad nyo. President Kai, Young Master Wei, isama mo pa itong si Miss Su. Kahit baliktarin nyo pa ang mundo ngayon, kailangan mo ring magpaliwanag sa aming lahat. Magpaliwanag ka, magsalita ka, magsalita ka. Ano ba talaga ang mga kawalang hiya ang ginawa nyo? Kahit magbalak kayo pa kayo ng anyong tao, hindi pa rin matatakpan ang baho nyo. Mga boss, tungkol sa gulong ito ngayon, sinisiguro ko sa inyong lahat, nabibigyan ko kayo ng tapat na sagot. Hoy, mamaya na kayo maglinis ng sarili nyong kalat. Sumanyaw, sana naman hindi mo nakakalimutan. Ang pustahan natin sa lamesa, di ba? Sa dami ng matang nakatingin sa iyo ngayon, wala ka sigurong lakas ng loob na magmaang-maangan dito, ano? Binibining Su, ikaw mismo ang pumayag noon, na kapag nasira ang reputasyon ng tindahan. Luluhod ka ng kusa at hihingi ng tawad sa lahat. Bilisan mo, lumuhod ka na. Lumuhod ka at umamin sa kasalanan mo. Hoy, Lu, matuto ka namang magtira ng kaunting awa. Para makaharap ka pa namin ng maayos balang araw. Huwag mong sagarin ang mga tao. Kung ako ba ang natalo at napahiya, bibigyan niyo ba ako ng pagkakataong makabawi? Sumanyaw, ano pang tinutunganga mo dyan? Umamin ka na. Umamin ka, umamin ka. Umamin ka, umamin ka, umamin ka. Umamin ka, umamin ka. Umamin ka, umamin ka, umamin ka. Umamin ka, umamin ka. Lu Chengan, ang tindi talaga ng ginawa mong ito. Sinadya mo talagang itulak sila sa bangin. Mula ngayon, ang pangalan ng negosyo nila ay siguradong sirang-sira na. Ang pagpunta ko rito ngayon ay para lang singilin sila ng kaunting patong sa utang nila kagabi, iyon lang. Ginoong Lu, ang antigong tatlong kulay na kamelyo dyan sa bulsa mo. At ang inamang celestial sphere vase mula sa King Dynasty Qianlong. Sigurado ka bang ibebenta mo ito? Gusto itong bilhin ni Miss Gyu. Tama. Ang presyo nito ay siguradong magugustuhan ni Ginoong Lu. Ang dalawang antigong ito, sa mata ng mga taong marunong kumilala, ay hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Pero kung mananatili ito sa akin, mas mabuti pang ibenta ko na lang para maging pera. Kung nagugustuhan ito ni Miss Gyu, handa ko itong ibigay. Professor Xu, nagkita po ulit tayo. Naku, iho. Nakakahiya tuloy sa'yo. Professor Xu, kayo rin po kasi. Nagpaloko po kayo sa mga taong iyon. Papa, ipapakilala ko po sa inyo. Siya po si Lu Chengan. Chengan, ilabas mo na ang mga pambihirang gamit mo. Ginoong Xu, ito po ba ang gamit na sinasabi ninyo, na nag-iisang pambihirang antigong pamana? Maging itong tricolor camel, o itong celestial sphere vase ng Qing Dynasty Qianlong. Pareho na itong hindi mahahanap sa merkado. Ang magmay-ari nito ay magbibigay sa iyo ng karangyaan panghabang buhay. Papa, Professor Xu, pumayag na po kanina si Lu Chengan. Ibebenta na niya ang dalawang pambihirang antigong ito sa ating pamilya Gu. Aba, Ginoong Lu, sigurado na po ba kayo riyan? Gukuan, sa industriyang ito, mahalaga ang matalas na paningin. Kung mapupunta ang dalawang gamit na ito kay Gukuan, doon lang lalabas ang tunay na halaga nito. Ginoong Lu, susundin ko na ang pinakamataas na presyo sa industriya. 200 milyon para bilhin ang dalawang antigong ito. Sige na, ibigay nyo na ang inyong desisyon. Kayo na po ang bahala, Gukuan. Sa lumakong card na to, ay may sakto pang 200 milyon. Ang password ay 6 na 8. Kung tataasan nyo pa ang presyo, mapipilitan na akong ibenta lahat ng ari-arian ko. Ang humakot pala ng pera, ay ganito lang kadali. Mga magagarang sasakyan at malalaking mansyon. Sa wakas, nakaahon din ako sa hirap.
Kontrata sa commercial real estate na nagkakahalaga ng 8 bilyon. Tio Gu, pasensya na po sa tanong tungkol sa kontratang ito. Ito po ba ang presyo? Ito ang kontrata sa real estate na kapipirma ko lang. Ginoong Lu, mayroon po ba kayong maipapayo? Wala naman po. Naitanong ko lang naman po sa inyo. 就是顺嘴打听两句。 Hay, nitong mga nakalipas na taon, ang negosyong antike ng pamilya Gu ay matagal nang hindi kumikita. Kaya naisip ko rin na humanap ng bagong pagkakakitaan para sa pamilya. Maglalabas ako ng pondo para sa real estate. Nakataya rito ang buong yaman ko ngayon. Kumuha ako ng libu-libong ektarya ng lupa para magpatayo ng isang bagong commercial city. Tio Gu, napakalaki po ng sugal niyong ito. Nakapikit na rin lang akong sumusubok dito. Walang nakakatiyak sa kontratang ito kung gaano kalaki ang kikitain ng pamilya Gu. Maaaring pumalo kami sa itaas o maaari ring bumagsak kami sa putikan. Gusto pa po ba ninyo na kumuha ng isa pang kasosyo? Nitong mga nakaraang taon, ang merkado ng real estate ay puro lang mga salita. Isang tusok lang, puputok na agad ang bula. Kung anong mga patibong ang nakabaon dito, hindi ko rin masyadong alam. Ginoong Lu, buo na ba ang desisyon mo na makipagsosyo sa pamilya Gu? Susubukan ko po. Kung makakapaglabas ka ng 2 bilyon, bibigyan kita ng 30% bahagi. Pero dapat malinaw sa isip mo ang pinapasok mo. Sa oras na tumuntong ka sa linyang ito, huwag ka nang umasang makakaatras ka pa. Masusunod po, Tito Gu, bigyan niyo po sana ako ng ilang araw para makalikom ng pera. Ang halaga ng kontrata ay 8 bilyon. Sa paningin niyo, ang basurang kontratang ito ay puro butas. At walang katiyakan kung anong mangyayari bukas. Pero dito sa akin, ito ang klaseng negosyo kung saan sako-sako ang kikitain nating pera. Habang mas malaki ang ipinupuhunan, mas malaki rin ang magiging balik nito. Tito Gu, para sa maayos nating transaksyon. Para sa maayos na transaksyon, maupo ka. Professor Tsu, tungkol sa bagay na yon, may nakuha na ba kayong impormasyon? Matagal ko nang natumbok ang punot dulo, kaya makakahina na kayo ng maluwag. Ang grupo ng mga manlolokong iyan, sa ayaw manilat sa gusto, bubunutin natin sila hanggang sa ugat. Professor Tsu, ano po ba ang pilit ninyong hinuhukay rito? Hindi ko na ililihim pa. Tinuturing na rin naman nating pamilya si Mr. Lu. Ang pagpunta ko sa bansa ng Lan, isantabi man natin ang teritoryo ni Kizenting, ay may bitbit din akong mabigat na misyon. Iyon ay ang kaladkarin palabas ang basurang iyon, na nakipagsabuatan sa mga tauhan sa ibaba, para manloko ng mga tao gamit ang mga antigo. Mga antigo, huwag niyo pong sabihin si Professor Zhu ito. Hay, si Zhu Mingchuan nga. Dati-rati sa mundo ng mga antigo, isa siyang iginagalang na haligi, pero kalaunan ay nalulong sa sugal, at naipatalo ang lahat-lahat hanggang sa wala nang matira sa kanya. Hay, para lang mabayaran ang mga utang niya, kinapalandan niya ng husto ang kanyang mukha, para selyuhan at gawa ng sertipiko ang mga peking basura, para makapanloko at makapaghuthot ng limpak-limpak na salapi. Kalat na ito ngayon sa labas. Pati na rin si Kizenting. Lahat sila ay lumubog kasama ng basurang bitag na ito, dahil lang sa napakalaking maruming pera na dumadaloy rito. Sobrang baho na ng iskandalong ginawa nila. Tinukoy na sila ng mga nakatataas. Gusto nilang hulihin ang buong grupong iyan, at ipasok sa loob para maghimas ng rehas. Kayong dalawa, nakaharap na ba niyo si Zhu Mingchuan? Nabasa ko lang ng bahagya sa dyaryo. Noong nakaraang subasta ng mga antigo, yung asul at puting tasa mula sa dinastyang Ming na nasa entablado. Malamang sa malamang ay patibong niya yon. Kung hindi lang sumingit si Luchengan sa kalagitnaan. Panigurado ngayon. Simot na ako at wala nang natira sa akin. Professor Tsu, kung mayroon man pong kahit anong balita tungkol sa kasong ito, maaari po ba ninyong ibulong sa akin? Si Zhu Mingchuan baka mo? Nahuli na siya sa ibang bansa. Kinakaladkad na siya pabalik ng nakakadena ngayon. Kung may lalabas pa mang kahit anong problema, ipapasabi ko na lang kay Wantang. Kung ganoon po, Tito Gu, Professor Tsu, mauuna na po muna ako. Sige, mag-ingat ka. Si Ginoong Lu ay talagang maituturing na isang pambihira at mapanganib na tao. Changren, kailangan mong talasan ang paningin mo. Huwag mong hayaang ang mga malalanding babae sa labas ang makauna sa kanya. Ano bang kalokohan ang pinagsasasabi mo buong araw? Inubos ko ang mga tiket sa ilang bilihan ng loto, pati na ang mga scratch card, pero wala man lang akong napanalunang malaki. Ang natitira na lang ay yung mga walang kwentang premyo. Tumaya na ako ng ilang daang beses. At 20,000 lang ang napanalunan kong maliit na premyo. Lotong double color ball. Nagkakahalaga ng 20,000 yuan. Ang basurang loto na ito ay talagang hindi paraan para kumita ng pera. Mula ngayon, hindi na ako magsusunog ng pera sa walang kwentang bagay na ito. Lotong double color ball. Nagkakahalaga ng 80 milyong yuan. Bulag ka ba? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. I activate agad ang pagpapalit ng totoo at peke.
I convert. Ticket sa loto. Nagkakahalaga ng 80 milyon. Tapos na ang pagpapalit ng totoo at peke. Walang pinagbago ang mga numero dito sa hawak ko. Pero ang halagang papasok, mula 20,000 biglang naging 80 milyon. Kung ganito ang sitwasyon, kinuha ko ang buong swerte niya sa pera. At inilipat ko lahat sa papel na hawak ko. 全挪我自己这张纸上了。 Naku, pasensya na talaga. Hindi ko kasi napansin eh. Ilayo mo nga sa akin yang marurumi mong kamay. 10,000 ang halaga ng damit na ito. Kung malalagyan iyan ng kahit kaunting putik, kahit 10 taon kang magtinda sa kanto, hindi mo ito kayang bayaran. Napakamalas naman, nakatapak pa ako ng tae ng aso paglabas. Kahit na masamang gawain ang magnakaw ng swerte sa pera ng iba. Pero dahil ganitong klaseng basura ang kaharap ko, para ko na ring pinarusahan ang masama sa ngalan ng langit. Kung siya talaga ang nakakuha ng 80 milyong iyon, sigurado akong kung ano-anong kasamaan at pambababoy sa kapwa ang gagawin niya. Ang mga stocks na ito na umiilaw ng berde, siguradong tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo nito. Ibubuhos ko ang lahat ng pera ko rito. Sa mga stocks na ito, 2.37. Sa mga stocks lang na ito, siguradong mabibigyan ako nito ng daan-daang milyong piso sa bulsa ko. Kapag lumaki na ng parang snowball ang perang ito, bukas na bukas din ay makakaya ko nang umupo sa hapag ng mga naglalakihang bilyonaryo. Pirmahan mo na ang kontratang ito. Ito ang kontrata para sa shares ng kumpanyang Jinmai. Nagkakahalaga ito ng 300 milyong dolyar. Miss Shen, ano bang ibig sabihin nito? Ito ay ang kontrata para sa shares ng Jinmai ng pamilya Shen. 家金卖的股权合同呀，价 Nagkakahalaga ng 300 milyong dolyar. Ituring mo na lang iyan bilang maliit na regalo ko sa iyo. Masyadong malaki ito, hindi ko yata pwedeng tanggapin. Ngayon, sa iyo na ang buong pagkatao ko. Ano ba naman ang kaunting shares sa gintong minahan, hindi iyan malaking kawalan. Pumayag ba si Master Shen dito? Si Master Shen mismo ang nag-alok nito. Kung wala ka, paano kakayanin ng pamilya Shen na hawakan ang gintong minahang ito? Nakalimutan mo na ba ang mga babala ko sa iyo? Hay Miss Shen, palagi ka kasing may mga matalinghagang salita araw-araw. Hindi ko talaga matumbok kung ano ang pinupunto mo. Ang mga babae talaga, parang mga hunyango. Kanina lang ang aliwalas, ngayon biglang babagyo. Binalaan na kita noon pa. Kung susubukan mo pang dumikit, sa ahas na siguwantang na iyon, sisiguraduhin kong tatapusin kita. Akala mo ba nagbibiro lang ako at nagsasalita ng walang kwenta? Ang mga mortal na magkaaway nagsama-sama, at nagtayo pa ng isang auction house. Nakikiusyoso lang naman talaga ako doon eh. 哟， Bakit ka ba nanginginig dyan? May patago ba kayong ugnayan ni Guwantang? Ang ahas na yon, may namamagitan ba sa inyo? May patago ba kayong ugnayan ni Guwantang? Ang ahas na yon, may namamagitan ba sa inyo? Wala talaga. Sagutin mo tawag niya at loudspeaker mo. Buksan mo na ang pinto. Nandyan na mismo siya sa labas ng bahay mo. Aba, ang lakas naman makapag-alala sa iyo ng Guwantang na yon, ano? Sinugod ka pa talaga hanggang sa pintuan mo. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan na parang poste? Gumalaw ka at buksan mo ang pinto. Gusto ko kasing makita kung anong klaseng pakulo ang binabalak niya. Oh, nandito rin pala si Miss Shen. Ang pribadong bahay na ito ay pinagastusan ko mismo para ibigay kay Chang'an. Bakit? Bawal ba akong manatili sa bahay na to? Yung mga walang kwentang bagay na inaalam mo ay nasagap ko ng lahat. Ang lahat ng ebidensya nandito na sa ECD na to. Lu Chang'an, hahayaan mo lang ba ako? Tumayo na lang dito nang walang man lang mainom. O CJ, dito ang daan. Miss Gyu, matagal ko nang inangkin si Chang'an. Kaya tigilan mo na iyang kalandian mo. Hindi pa naman kasal si Ginoong Lu, at dalaga pa rin si Miss Shen. Saang bahagi ba ng katawan niya nakasulat ang pangalan mo? Matagal na naming pinagsaluhan ang iisang kama. Sapat na ba iyang patunay? Matagal na naming pinagsaluhan ang iisang kama. Sapat na ba iyang patunay? Malaking bagay na ba iyan sa'yo? Kahit ngayong gabi, kaya kong hatakin si Ginoong Lu sa kwarto ko. Malanding babae. Mukhang sarap na sarap ka pa sa pag-alala kanina, ah. Ang minahan ng ginto ng pamilya Shen, bukas na bukas din ay umpisahan ng hukayin. Magiging abala ako kaya hindi kita mababantayan. Kapag nakalingat ako, at subukan mong lumandi sa ibang babae, babalatan talaga kita ng buhay. Kailangan ko nang ipapalit itong tiket sa loto. President Lu, mula ngayon, ang dalawang pamilya natin ay nasa iisang bangka na.
一条船上的了。 Kapag ipinuhunan ang 2 bilyon, siguradong kikita tayo ng hindi bababa sa 6 na bilyong tubo. Pero ang bagong commercial city ng Pamilya Gu ay ubos pa ng mahabang panahon para maitayo. Sa ngayon, wala pa tayong makikitang balik ng puhunan. 80,000 na lang ang natira sa bulsa ko. Bumagsak na naman ako sa pagiging hampas lupa. Mabuti na lang at mas tumalas na ang pagkilatis ko ngayon. Maging sa Jade, Emerald, antigong gamit o Stocksman, kaya ko pa ring bawiin lahat ng puhunan ng minsanan. Hoy, Lu. Sa huli, bumagsak ka rin sa mga kamay ko. Nasaan na yung 2 babaeng kinakapitan mo? Bakit hindi ka nila iligtas ngayon? Sunod-sunod mong ginulo ang mga negosyo ko. Nabilang mo ba kung gaano kalaking pera ang nawala sa akin? Bilyon-bilyon ang ipinuhunan ko sa auction house. At sinira mo lang lahat ng yon. 全让你给干废了！ Kahit patayin pa kita ng 100 beses, hindi pa rin yan mapapawi ang nag-init kong galit. Mayroon akong isang bagay dito sa bulsa ko. Tingnan mo lang sandali. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakapikit pa. Presidente Ki, araw at gabi mong inaasam na matukoy. Ang mga walang hiyang nagbitag at sumira sa iyo noon, di ba? Gusto mong makita kung anong pagmumukha nila. Ulol, akala mo ba, may isahan mo ako sa mga ganyang palusot? President Kai, totoo man o hindi, ilabas mo na yan at suriin natin para magkaalaman na. Nasa bulsa ng coat ko ang ebidensya. Ang kizenting na yan, isa lang siyang matabang baboy na naghihintay katayin. Kahit pumutok pa ang bungo niya kakaisip, hindi niya malalaman na noong nagkaroon ng bentahan sa mga antigong gamit, tayo ang nagpabagsak sa kanya. Naku, isang malaking gatasan lang naman yang si Kizenting. Gawin muna natin siyang utusan ng ilang araw. At kapag naging maayos na ang takbo ng auction house, gawin muna natin siyang utusan ng ilang araw. At kapag naging maayos na ang takbo ng auction house, agad natin siyang palayasin at patalsikin. Wala naman siguro tayong magigising na halimaw dyan, no? Kalat ang balita sa labas na isa raw walang awang demonyo si Presidente Ki. Ang mga taong kumakalaban sa kanya, ni hindi na nakikita ng buo ang mga bangkay. Kumalma ka lang. Kahit nga ang sarili niyang mga abo, hindi niya malalaman kung saan ipadpad ng hangin. Ay cheers natin ang pag-apaw ng ating yaman. Puro ka kasinungalingan. Ang video na ito ay siguradong ikaw ang gumawa ng paraan para pekin. Kung ano ang totoo at kung ano ang peke, sa kaibuturan ng inyong mga isip, mas alam nyo ang sagot kaysa sa akin. Mga walang hiya, Matapos niyong magnakaw ng ganyan kalaki. pati ako ay lakas loob nyo pang kinalaban. Boski, paano mo naman nagagawang paniwalaan ang mga paninira ng kalabang iyan at ituring na parang batas? Boski, ginagawa lang niya ang kalokohang ito. Dahil gusto niya lang, makitang magtaksil tayo sa isa't isa at magpatayan. Manahimik ka nga, ang tumulong sa inyo, na mandayan ng mga papeles at magpeke ng selyo na si Professor Zil, ay matagal nang nakakulong. Ang sisi na ito ay siya mismo ang nagkabit. Kung itatanong mo kung bakit, malamang ay para protektahan ang sarili niya matapos niyo siyang gamitin, at ilaglag kapag wala na siyang pakinabang sa inyo. Boski, isa po kayong negosyante. Sigurado akong mas magaling po kayong magkalkula ng pakinabang kaysa sa akin. Ang mga kasosyo ay pwedeng magtaksil anumang oras. Pero ang salapi, hindi ka lolokohin, hindi po ba? Anong ibig mong sabihin? Kung tutulungan mo akong sipain palabas ang Young Master Way na ito, kasama na si Sumanyaw, sisiguraduhin kong mag-invest ako sa auction house na ito, at magiging matapat mong kakampi. Hindi ka magsisisi kapag ako ang naging kapatiran mo. Dahil higit sa lahat, hindi kita sasaksakin ng patalikod. Tapatan na tayo. Boss Kai, kaya kong buhayin muli. Ang negosyo mong ito, sino ka ba para paniwalaan ko, na kaya mong iahon ang auction house na ito, mula sa hukay? Dahil inilatag na namin ni Shen Qingyi, pati na rin ni Gu Wantang, ang lahat ng barahan namin. Sapat na ba yon? Boss Q, kalagan niyo siya. Inilatag ko na ang lahat ng alok ko. Boss Kai, hindi po ba't oras na para magpadanak din kayo ng dugo, bilang patunay ng inyong pakikiisa? Sira ulo kang. Aray ko, ang sakit. Ginoong Lu ang basurang ito. Paano mo balak tapusin to? 你准备怎么处理啊？ Kalagkarin niyo siya palabas. Dukutin niyo ang mga laman loob niyan. Tapos itapon niyo siya sa minahan. Para maging walang bayad na alipin. Hahaha, sige. Kayo ang masusunod. Cheng An. Cheng An, tulungan mo ako. Cheng An. Nagmamakaawa ako, buhayin mo ako. Parang awa mo na, buhayin mo ako. Yung mga pang-aaping ipinaranas mo sa akin noon.
Ngayong araw, sisiguraduhin kong mararanasan mo ring mabalatan ng buhay. Cheng An. Alam kong naging bulag ako. Ituring mo na lang akong hangin at palampasin mo na ako. Magpapakaalipin ako sa iyo, gagawin ko ang lahat. Sigurado akong sa puso mo. May puwang pa rin ako, hindi ba? Sumanyaw, ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo. Akong si Lu Cheng'an, ay hindi mag-aaksaya ng awa sa isang tulad mong babaeng bulok ang pagkatao, kaya huwag ka nang umasa. Binabati ko kayong dalawa, talsik na kayo. Zenting, hindi ka ba natatakot na ang pamilya Wei namin ay lapastanganin ang puntod ng mga ninuno mo? Isang pamilya ng mga basurang, walang inatupag kundi ang manloko at magnanakaw. Ni hindi kayo karapat-dapat sa paningin ko. Mga bantay, kalag ka rin yun na palabas ang dalawang yan. Cheng An, maawa ka, buhayin mo ako, Cheng An. Sandali. Hayang sarap sa pakiramdam. Ginoong Lu, yung mga dati nating atraso, bayad na lahat, tama ba? Quits na ang lahat, maupo na tayo. Hay, ang sarap sa pakiramdam. Ginoong Lu, sabi na nila, tayo'y mga magkakaaway na pinagtagpo ng tadhana. Ang mga tusong matatandang yan, manlalamon ng buo ng walang itinitirang buto. Kanina lang, nagkukunwari pa silang nagmamalasakit sa isa't isa. Pero nang makakita ng pera, bigla na lang nagiging matalik na magkapatid. Ano na ang plano natin para sa hinaharap? Madali lang linisin ang nasirang pangalan natin. Basta ba mapalabas ko si Guwantang, at maimbitahan ko rin si Shen Qingyi, siguradong maisasalba natin ang lahat. May punto ka. Habang nakasuporta ang dalawang pamilya nila, walang kahit sino ang mangangahas na kumontra sa atin. Pero iba ang ipinag-aalala ko. Kapatid na Lu, sabihin mo ng tapatan. Zenting, nakalkula mo na ba? Ang lugar kung saan nakatayo ang ating auction house. Sa loob ng 2 kilometrong sakop nito, ay punong-puno na ng mga bilihan ng antigong gamit. At kung isasama pa ang ibang maliliit na auction house, higit sa 5 na ang bilang nila. Bukod pa dyan, may isa ring underground na auction house. Sa dami ng mga gutom na lobo na nag-agawan dito, kung wala tayong matinding pasabog na ilalabas, malamang ay lalamunin lang tayo ng buo kalaunan. Napakatalas talaga ng paningin mo, kaya pala mula sa'yo, hindi man lang kita maisahan. Ano ang gagamitin natin para makipagsabayan at agawan sila ng kabuhayan? Hindi mahirap ang paraan, kailangan lang nating makahanap ng mga bagay na napakapanganib kaya hindi kayang galawin ng mga kakumpetensya natin. Sa ganitong paraan, siguradong tayo na ang maghahari sa lugar na ito. Lahat ng mga antigong gamit na papasok sa auction house natin, ako mismo ang personal na kikilatis. Sa bawat transaksyon, kukuha lang ako ng 3% mula sa presyo ng bentahan bilang bayad sa serbisyo. Nababaliw ka na ba? Ang mga kakumpetensya natin sa paligid, lahat sila ay nagbibigay ng libreng pagsusuri sa mga gamit. Tapos ikaw naman, humihingi ka agad ng 3% komisyon para sa pagod mo. Hindi ba't para mo na rin? Itinataboy ang mismong mga VIP na nagpapasok ng pera sa atin. Sinasabi mong kakaiba ang paraan ko sa pagkilatis. Paano naging kakaiba? Boss Kai, yung mga auction house dyan sa labas, kahit libre pa ang pagkilatis nila, masisiguro ba nilang 100% tama sila at walang palya? Ang mga antigong gamit sa mga auction ay halo-halo, maraming peke at basura. Kahit pa yung mga tulad ng Christie's at Sotheby's, na mga sikat at pandaigdigang auction house, ang tsansa nila na makakita ng orihinal ay nasa 70% lang. Ang mga mahihirap na trabahong hindi nila kaya, ay kayang-kaya kong tapusin ng walang kahirap-hirap. Basta't ang isang gamit ay dumaan sa aking mga mata, kayang-kaya kong patunayan ng 100% kung orihinal ito o peke. Kung sakali mang may makalusot na basura, at magkamali ako sa pagkilatis, anuman ang mangyari, babayaran ko ang buong halaga nito na parang orihinal, para abunuhan ang naging pagkakamali ko. Sira na ba ang ulo mo? Kahit pa ang mga internasyonal, na mga eksperto at batikang kilatisero, ay walang lakas ng loob na mangako ng ganyan. Ano na, Boski? Tataya ka ba sa akin? Ginoong Lu, gusto ko lang ng prangkahang usapan. Kaya mo bang itaya ang buhay mo, para lang patunayan yang sinasabi mo? Ang totoong kakayahan ko, ay wala ka pang ideya. Hahaha, sige, ilalaban ko ito. Bukas na bukas din, ako na mismo ang tatawag ng mga tao, para simulan ang grand opening natin. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Tandaan niyo ang sasabihin ko. Dito sa Yaozen Auction House, magbubukas na po kami pagkatapos ng 3 araw. President Kai, nung nakaraan, niloko niyo kami gamit ang mga peking produkto. Sino ang makakapagsabi na kapag nagbukas ang Yaozen Auction House, ay matitigil na ng tuluyan ang racket nyo na magbenta ng basura na pinalalabas na ginto? Tama yan. Reputasyon ang pinakamahalaga para makahikayat ng mga customer sa pagnenegosyo.
Sa tindi ng kapalpakan at panloloko ninyo nung huli, bakit naman kami magtitiwala ulit sa inyo ngayon? Itataya ko ang pangalan ng pamilya Gu para sagutin ang kahit anong mangyari kay Ginoong Lu. Hindi pa sapat yan. Aba, mismong pamilya Gu na ang nagtatanggol sa kanya. President Gu, ang mga salita bang binibitawan ni Binibining Gu ay sapat na para kumatawan sa buong pamilya Gu. Kung ano ang desisyon ni Wantang, ay iyon din ang aking pasya. Isalin niyo na rin ang pangalan ko, si Shen Qingyi. Kung magkaroon man ng kahit kaunting aberya, kayo na mismo ang direktang gumiba sa mga pintuan ko. Ibang klase rin talaga ang impluensya nitong si President Lu. Ang mga panganay na binibini ng pamilya Gu at Shen ay parehong nandito para lang suportahan siya. Buwisit! Buwisit! Mula sa araw na ito, ang Yaozen Auction House na ang sasalo sa buong merkado. 100% sigurado at mapagkakatiwalaan ang bentahan namin dito. At sa bawat transaksyong dadaan sa aming mga kamay, 3% lang ng kabuang halaga ang kukunin naming komisyon. Kalokohan, baka naman nang bugoyo lang kayo. Kung sakali mang magkamali kami sa pagsusuri ng kahit anong gamit, kahit ano pa man ang pinagmulan nito, babayaran namin ito ng buo batay sa presyo ng orihinal. At manggagaling mismo sa sarili naming bulsa ang ipangbabayad sa inyo. Sino naman ang maniniwala sa ganyang kalokohan? Binabati kita, President Lu. Napakalawak na ng inaabot ng negosyo mo. Ang kinabukasan ng binatang ito ay wala nang makakapigil pa. 100% hindi raw magkakamali. Ang lakas din ng loob niyang magyabang. Young Master Shen, anong hangin ang nagpadpad sa iyo rito? Bakit siya nakikisawsaw dito? Isang hamak na minero ka lang sa minahan ng pamilya Shen. Tapos may gana ka pang humarap sa lahat ng mga bigating investor dito. At magsalita ng kung ano-anong kalokohan. Shen Qingxiao, ano bang kahibangan ang ginagawa mo rito? Nag-organisa ng event ang dating karelasyon mo. Kaya bilang nakatatanda, kailangan ko ring pumunta at makiupo rito. Anong klaseng basurang auction house ba ito? Sa tingin ko, isa lang itong grupo ng mga manlolokong puro peke naman ang ibinebenta. Isa itong modus para makapanguto at manghuthot ng pera. Sinasabi nyo pang magbabayad kayo kapag napatunayang peke ang gamit. Pero ang totoo, ginagawa nyo lang tanga ang lahat ng nandito. Wala siyang mali. Shen Qingxiao, Sinasadya mo ba talagang sirain ang reputasyon namin? President Kai, hawak ni Senyorito Shen ang sariling bibig niya. Hayaan mo siyang magsabi ng kahit anong gusto niya. Bakit mo pa siya pinapatulan? Lu Chengan, walang kwenta yang mga lumalabas sa bibig mo. masakit man sa tainga ang mga sinabi ni Senyorito Shen. Pero may punto siya. Kung gusto ni Presidente Lu na kumita ng malaki, kailangan din niyang lunukin pati ang mga batong ibinabato sa kanya. Habaan mo ang pasensya mo, Gukwan. Kontrolado ko ang sitwasyong ito. Dahil hanggang langit yang kayabangan mo. Kailangan mong magpakita kung ano ba talaga ang ibubuga mo. Para naman mamangha ang lahat ng nandito. Hindi ka pa ba nakontento sa pagkapahiya mo rito? Bakit hindi ka pa umaalis? Oh, natatakot ka na ba? Kung naglakas loob akong magbitiw ng mga ganitong salita, hindi ako takot na hanapan niyo ako ng butas. Senyorito Shen, ikaw ang maglatag ng hamon. Paano mo mapapatahimik ang lahat dito? Ipasok na ang lahat ng mga gamit. Sa loob ng 5 mahogany na kahong ito, ay naglalaman ng 100 antigo at mga painting. Mula pa ito sa iba't ibang sikat na dinastya, may halong mga peke. Kung kaya mo sa loob ng 2 oras, natukuyin ang totoo at peke sa mga antigong ito, at piliin ang lahat ng tama. Pangako, tatahimik na ako. Kaya pala, itong si Young Master Shen, matagal na palang nakaplano, at nakapaghanda na rin ng patibong. Kung wala kang lakas ng loob na tanggapin ito, sirain mo na ang reputasyon ng auction house na ito, at lumayas ka na agad sa paningin ko. Kung matukoy ko ng tama ang lahat, ang lalabas lang ay hindi ako nagyayabang. Pero paano ka, Young Master Shen? Hindi ka man lang mababawasan ng kahit ano. Gaano kalaki ba ang gusto mong isugal? Dahil nandito ka para manggulo. Kailangan nating maglagay ng pusta, tama ba? Para naman mabigyan natin ng magandang palabas ang lahat. Tama, walang problema, dapat lang. Kapag natalo ka, lumayas ka ng gangguo. At huwag na huwag ka nang babalik dito habang buhay. Sinadya niya ito, para pilayin ang mga galamay ko, at pilitin akong mag-isa sa laban. Para pagdating ng araw sa pamilya Shen, tuluyan na niya akong matatapakan. Kung matukoy ko lahat ng tama, simula ngayong araw, huwag ka nang makikialam. Sa laban ni Miss Shen para maging pinuno ng pamilya, hindi talaga ako naniniwala na may taong kayang kumilatis gamit lang ang mga mata, nang walang kahirap-hirap. Bukod pa roon sa mga kagamitang ito, naglagay ako ng ilang dekalidad na peke. Magkamali ka lang ng isa, lumayas ka na agad. Sige, tinatanggap ko ang pustahang ito. Makikiusap ako sa lahat ng nandito na maging saksi, para walang bawian kapag may natalo na. Huwag kayong mag-alala, Yun Ai Lu. Nakamasid ang lahat ng tao rito. Alam mo nang ang patibong ito, pero pinipilit mo pa ring pumasok. Binibining Shen,
Tandaan mo itong sasabihin ko. Sa harap ng totoong kakayahan, walang binatbat ang mga panlilinlang na yan. Maghintay ka. Titignan ko kung paano ka mapapahiya ngayon. Kaya tawagin natin si Professor Xu para maging punong hurado ng laban na ito. Young Master Shen, matapang ka bang harapin ito? Ang pangalan ni Professor Xu ay iginagalang sa buong industriya. Wala akong tutol dyan. Pasensya na po sa abala, Professor Xu. Isang karangalan na pinagkakatiwalaan niyo ako. Makakaasa kayong magiging patas ako. Wala akong papanigan kahit sino pa man kayo. Kaya mo ba talaga itong panindigan hanggang huli? 你真能扛到底吗？ Kahit isang pagkakamali, kahit sa isang gamit ka lang magkamali, sira na ang laban na ito. Nakalimutan mo na ba? Ang mga matang ito, kayang makita ang lahat ng itinatago ninyo. Nasa leeg mo na ang patalim. May gana ka pang magsalita ng walang kwenta. Sa oras na matalo ka, siguradong hindi ka bubuhayin ni Shen King Xiao. Pare-pareho lang naman. Sa totoo lang, nandyan ka naman para saluhin ako, hindi ba? Nasaan na ang alas mo? Hoy, Lu. Prangkahan na tayo. 2 oras lang ang aabutin ng orasan na ito. Kapag lumampas na sa pulang linya, ituturing agad itong peke. At talo ka na agad. Anong tinatanga-tanga mo dyan? Huli na ng 800 taon para umatras. Kung nangangatog na ang mga tuhod mo, lumuhod ka na lang at sumuko. O baka naman nagmamatigas lang si Boss Lu para magmagaling. Hindi natin masasabi. Tignan mo ang tindig niya, napakatatag. Malamang may totoong kakayahan talaga siya. Kaya ako umiling ay dahil. Hindi na natin kailangang ubusin pa ang 2 oras. Sapat na ang 20 minuto. Kapag sumobra pa ako ng 1 minuto, ituring niyo ng talo ako. 20 minuto. Paano magiging sapat iyon? Sus Mariosep, hindi na lang ito basta pagyayabang. Hinuhukay na niya ng kusa ang sarili niyang libingan. 是给自己挖坟坑。 Kalokohan lang yan, di ba? Nasiraan ka na ba ng bait? 20 minuto. Kulang ang oras na yan para masipat man lang ng maayos ang mga antigong yan. Boski, kailangan mong maging malupit sa kanya. Para wala nang masabi ang lahat. Nakataya rito ang pangalan ng Yaozhen Auction House natin. Samantalahin na natin ang pagkakataong ito. Para ipakita ko sa inyo ang tunay kong kakayahan. Tanggalin nyo ang mga takip at ilabas lahat ng yan. Hala, ang dami naman yan. Bilis, tignan nyo. Ginagawa niya bang biro ang 20 minuto? Kahit ako pa ang gumawa niyan. Para lang masuri, kung totoo o peke ang tumpok ng mga antigong gamit at paintings na yan. Aabutin ako ng kahit isang buong gabi. Simulan na ang orasan. Pwe, puro lang siya pamisteryoso. Sa ganyang kaikling oras, paano niya masusuri ng maayos ang lahat ng yan? Kay Ginoong Lu lang ako may tiwala. Kapatid na Lu, kailangan mong malampasan ang pagsubok na to. Itinaya na ng kuya mo ang lahat-lahat para sa'yo. Pilak na baryang yuan dato mula noong 3 taon ng Republika ng China. Presyo sa merkado ay 500,000 at tunay ito. 市场价格50万，正货。 Baryang Chongning Tungbao na hinulma pa noong panahon ng Chongning. Nagkakahalaga ito ng 3 milyon sa merkado. Tunay ito. 3 milyon. Nalaman niya agad ang buong detalye sa loob lang ng ilang segundo. Napakatindi naman ng kakayahan niya. Grabe at napakatumpak niya. Tama lahat ng sinabi niya sa mga ito. Ang painting ng 8 kabayo ni Xu Beihong. Ang presyo sa merkado nito ay 1,800,000. Tunay ito. Senyorito Shen, ang kapal naman ng pitaka mo ah. Para makapaglabas ng ganito karaming antigong kaligrapya at mga painting. Manahimik ka. Malapit nang maubos ang oras. Tunay ito. 真货，真货，真货。 Puro original. Professor Xu, ilang minuto na lang ba ang natitira bago matapos ang oras? 5 kalilipas lang ng 5 minuto. Kung aabutin ng 20 minuto, masyado na iyang matagal. Hahaha, napakagaling. 痛快啊！ Tunay na duan inkstone mula sa dinastyang Song. Ilang segundo lang, nasuri na agad. Sambalang yata yan tama. Napakahusay talaga niya. Isang tingin lang, alam na agad kung tunay o peke. Tapos na ang lahat. Ang mga natitirang gawain. Ipapaubaya ko na kay Professor Xu para suriin. Hindi na kailangang suriin. Ipapaubaya ko na kay Professor Xu para suriin. Hindi na kailangang suriin. Sa'yo na ang panalong ito. 拿下了。 Sabi ko sa'yo hindi ba, Senyorito Shen? Tama na yan. Ang mga gamit na ito ay inihanda ni Senyorito Shen. Kung sino ang nanalo at sino ang natalo. Sa loob-loob niya, mas alam niya ang totoo kaysa kahit kanino. Bawat tunay na gamit ay nahanap at naihiwalay niya ng walang kahirap-hirap. At hindi man lang siya nagkamali kahit isa. Huwag mong sabihing ang lalaking ito ay may kapangyarihang makita ang lahat ng nakatago. Ano, suko ka na ba ngayon? 认输没？ Sabi ko na nga ba, hindi talaga pumapalpak itong si Ginoong Lu. Hahaha, kapatid na Lu. Sa halos buong buhay ko bilang si Kizenting, wala pa akong niluluhuran o hinahangaan na kahit sino. Ikaw ang pinakauna. Napakahusay ng kakayahan mo, nakakabilib talaga.
Palagi mo na lang talagang nababaligtad ang sitwasyon sa tuwing mailaban. Yung trabahong kailangan kong pagpuyatan ng 3 gabi. Tinapos mo lang lahat sa loob ng 5 minuto. Mula ngayon, kailangan na kitang tawaging Master Lu. 老师了。 Naku, wag naman po, Master Xu. Kayo po ang mas may karanasan dito. Kayo po ang totoong alamat sa industriya. Paano ko po agawin ang pwesto nyo? 我哪敢抢您的饭碗？这 Ang antas ng kakayahan ay nakikita lang sa galing. Laging may mas magaling kahit gaano ka pa kagaling. Sa pagkakataong ito talagang namangha ako. Young Master Shen, ayon sa usapan nating dalawa, 盘口 pagkatapos ng araw na ito, huwag mo nang isiping kalabanin pa si Miss Shen para agawin ang pwesto bilang pinuno ng pamilya Shen. Alam kong, sa talas ng mata ni Master Shen, siya ay hindi ibibigay ang pwesto ng pinuno sa isang walang utang na loob na traidor. Mga gwardya, kalagkarin niyo siya palabas. Nakakahiya, sobrang nakakahiya ito. President Lu, talagang bilib na ako sa inyo. Ang buong Zhongjumen, Ay sumasaludo sa inyo. swerte lang po. 运气罢了。 President Kai, yung mga natitirang trabaho para linisin ang gulo. Kayo na po ang bahala doon, Walang problema, kapatid. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa lahat. Napakagaling talaga ni Ila Lu. Sobrang pulido ng trabaho. Balak ko pa namang magtayo ng bagong kumpanya para sakupin ang lahat ng negosyo, venture capital, business consulting, at financial investment. Cheng An, mag-ingat ka, baka masyadong malaki ang subo mo. Pero dahil iyan ang landas na pinili mo, buong-buo ang suporta ko. Kung makapagsalita ka, parang walang kayang ilabas na pera ang pamilya Gu. Ginoong Lu, kahit anong kumpanya pa ang gusto mong itayo, tiyak na mamumuhunan din ang pamilya Gu. Tama na ang pag-aaway nyo. Kukuha kayo ng tig 50% shares. O baka naman gusto mong suluhin ang lahat. Nabalitaan ko nitong mga nakaraang taon. Ang biglang sikat na bossing na may daan-daang bilyon ay magpapakita rin daw ngayon dito. Napakalakas ng impluensya at koneksyon ng taong yan. 3 taon nang nagkalat ang mukha niya kahit saan ka magpunta. Saka, Fan po siya ng ating binibining Shen. Sino yang nagsitsismisan dyan sa likuran ko? sa loob na tayo mag-usap. Anak ko, simula sa araw na ito, ikaw na ang magiging pinuno na magpapasya para sa pamilya Shen. Ikaw na ang magiging pinuno na magpapasya para sa pamilya Shen. Kingi, yung tungkol sa kasal nyo ni President Lu, kailan nyo babalak itakda ang eksaktong petsa? Mag-ingat ka at baka may biglang suminit sa eksena. At baka maagaw pa nila ang lahat sa'yo. Papa, tama na po yan. Yung mga plano namin ni Cheng An, kami na po ang bahala doon, alam na po namin ang ginagawa namin. Narito na si President Lu. Sino ba naman po ako? Para abalahin pa si Don Shen, na magpakumbaba at salubungin pa ako ng ganito. Si President Lu sa ngayon, ay ang pinuno ng 8 malalaking kumpanya. Balita ko, ang mga kumpanyang pinuhunanan nyo po, ay kumita ng bilyon-bilyon noong nakaraang taon pa lang. Tama, ang aking napakayamang manugang. Cash King daw ang tawag sa inyo ng lahat. Kung ikukumpara sa inyo, wala man lang sa kalingkingan nyo ang aming pamilya Shen. Nabalitaan ko nga, noong nakaraang taon, nakapasok si Cheng An sa top 10 ng listahan ng mga bilyonaryo ng Forbes. Kung titignan natin na yung taon, sigurado akong makakapasok siya sa top 5, hindi ba? Huwag ka ngang magpanggap na kung sinong sikat. Hayop ka, kung matapang ka, umakyat ka doon at magpakita. Tanga, isa kang walang silbing basura. Ang alam mo lang ay maglustay ng pera at magpakabusog. Ano bang malaking kasalanan ang ginawa ko para ipanganak ang isang basurang katulad mo? Para diretsuhin ko na kayo. Ngayong taon ay nakuha na ni Ginoong Lu Sa listahan ng mga bilyonaryo ng Forbes, ang numero 1 pwesto. Naku po, simula ngayong araw na ipinagkatiwala namin sa iyo ang anak namin. Naging panatag na ang aming mga loob. President Lu, ano po ang inyong mga plano sa hinaharap? Oras na para umuwi sa ating bansa. Ang lugar lamang na yon ang karapat-dapat para yanigin ko ang buong mundo.